Itinurong ng biyenan ko ang nanay ko na nahuhugas ng pinggan sa kusina at patuyang sinabi sa kanyang bisita, "Ah, siya yung katulong natin." Itinaop ko ang lamesa at naging dahilan para makagulo, at umalis ang lahat ng aming nga bisita. Nang hapong iyon sa Maynila, ang simoy ng hangin mula sa Manila Bay ay sumisingit sa malumang yerot bubungan. Dala ang maalat na amoy ng dagat at ang lansa ng isda mula sa mapwesto sa palengke ng Quiapo. Ang lumang kalye kung saan ako lumaki ay makitit, sapat lang para makadaan ang dalawang makasalubong na tricycle. Pero tuwing umaga, buhay na buhay ito sa ingay at yusapan ng mataong bumibili ng isang bote ng mantika, isang pakete ng noodles, o isang kilong bigas. Sa gitnaeng kalsadang iyon, ang pamilya ko ay nagpapatakbo ng isang maliit na sari-sari store at bilihan ng bigas na walang malalaking karatula o makukulay na neon lights. At gayunpaman, binuhay at itinaguyod nito ang buong pamilya namin sa loob ng ilang dekada. Ako si Isabel Garcia Lopez at ako ang kaisa-isang anak ng aking mga magulang. Ang tatay ko, si Julian Garcia, ay isang taong napakatipid magsalita kaya't ang unang nakakakilala sa kanya ay inaakalang masungit siya. Pero alam nga nakakasama niya na hindi siya mahirap pakisamahan. Sadyang hindi lang talaga siya sanay sa mga walang kwentang usapan. Metikuloso siya sa trabaho. Kapag nagtitimbang siyang asukal para sa isang suki, palagi niyang pinapantay ang timbangan gamit ang isang maliit na sandok, at sa pagsusukli, binibilang niya ang bawat sentimo. Isang araw, may suki na nakamaling magbayad ng 1,000 piso imbes na 500. Sumigaw at hinabol pa sinang tatay ko sa gitna ng kalsada para ibalik ito. Sinabihan siya nga nai ko na masyado siyang tapat, na kung hindi naman naalala ngang tao, sana hinayaan na lang niya. Pero mahinahong sumagot ang tatay ko, kung tayo ang makulangan ng 1 sentimo, hahanapin natin yon, lalo na kung para ito ng ibang tao. Ang nanay ko naman, si Carmen Lopez, ay ang tipo ngang babay na sa pagtingin pa lang sa kanyang nga kamay, mahulaan mo na ang isang buong buhay ng pagtatrabaho at sakripisyo. Ang makamay niya ay palaging amoy sabong panlaba at kalamansi. Siya ang nag-asikaso sa tindahan at sa bahay, at kabisado niya kung ano ang gusto, at kung ano ang nakakasama sa bawat miyembro ng pamilya. Pasensyosa siya at mabait, at namumuhay ayon sa kasabihang mas mabuti ng manahimik para makisama kaysa makaroon ng gulo. Ngunit habang mas nagpaparaya at nagpapakumbaba ang nanay ko, mas lalo naman siyang minamahal ng tatay ko. Sa mga tahimik na gabi, kapag walang bumibili, nakikita ko ang tatay ko na dahan-dahang pinapaypayan ang nanay ko gamit ang isang abaniko sa tabingang pintuan ng tindahan. Wala silang sinasabi, pero ang katahimikang iyon ay naglalaman ng mas maraming pagmamahal kaysa sa 1,000 matatamis na salita. Mula pagkabata, narinig ko na sa tatay ko ang isang linya hanggang sa masaulo ko ito. Hindi man tayo mayaman, pero hindi tayo pinapayagang mabuhay ng nakayuko. Walang nakakahiya sa pagiging mahirap. Ang tanging nakakahiya ay ang hindi mabuhay ng may dangal. Ang linyang iyon ay dala-dala ko mula noong gumagawa pa lang ako ng assignment sa isang nakataop na balde sa tabing kaha. Sumama ito sa akin hanggang kolehiyo at nanatili sa aking profesional na buhay. Nagtatrabaho ako bilang internal auditor para sa isang kumpanya ngalakalan at industrial supplies. Sa madaling salita, ang trabaho ko ay suriin ang nga ulat at kontrata para siguraduhing nasa tamang lugar ang bawat numero. Para sa iba, baka nakakabagot itong trabaho. Pero para sa akin, sakto ito sa pagkatao ko. May mga ulat na para sa iba ay normal lang. Pero sa isang tingin ko lang ay nakikita ko na ang anomalya isang maling numero, maling parameter, isang maliit na pagbabago sa header. Para sa akin, ang madokumento ay parang pusong tao. Ang isang maliit na paglihis ay pwedeng magpabago sa lahat. Madalas magbiro ang tatay ko, walang makakaloko sa batang yan sa palengke. Natatawa na lang ako, lalayuan ako nga tao. Sino ba namang maglalakas loop? Sasagot naman ang nanay ko habang nag-ayos nga kahon ng biskwit. Kasing tuwit ng palaso ang batang yan. Ang kinakatakot ko lang, baka masaktan siya sa pag-ibig dahil sa sobrang pagiging ganyan niya. Tuwing sinasabi niya yun, ngumingiti na lang ako para palipasin ang usapan. Dahil toto naman, kahit gaano ako katalas at kaalerto sa trabaho, pagdating sa pag-ibig, masyado akong nagtitiwala. Laging iniisip ko na kung mabubuhay ako ng marangal, makakatakpo rin ako ngang taong marangal. Hindi ko pinangarap ang mayamang asawa o malaking bahay. Ang kailangan ko lang ay isang lalaking may paninindigan. Narerespetuhin ang magkabilang pamilya at bibigyan ang kanyang asawa ang marangal na lugar sa kanyang tahanan. Mukhang madali,
Pero mamaya ko na lang maintindihan na kung ano ang pinakasimple ay madalas siyang pinakamahirap hanapin. Ang araw na nakilala ko si Mateo Vargas ay kakatapos lang ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang meeting namin ay ginanap sa isang conference room sa aming kumpanya. Sa labas ng salamin, ang patak ng ulan ay gumuguhit ng mahahabang linya. At sa loop, ang amoy ng bagong print na papel ay humahalo sa banayat na amoy ng mainit na kape. Nakaupo ako sa kanan ng kabisera ng lamesa, may patong-patong na dokumentong kailangang suriin. Ang nakinatawa ng kabilang kumpanya ay marami at masiglang nag-usap, pinagmamalaki ang kalidad, bilis, at presyong kanilang serbisyo. Nakikinig lang ako, nagsusulat, at paminsan-minsan ay nag-aangat ng tingin para magtanong ng natiyak na detalye, hanggang sa isang malalim at kalmadong boses ng lalaki ang nagsalita. Ang pakakaiba ng gastos sa bahaging ito ay na-update na namin sa annex. Kung kailangan niyo ng mas detalyadong paliwanag, Miss Garcia, lumingon ako. Ang lalaking nagsasalita ay nakasuot ng light blue na polo shirt, maayos na nakatupi ang manggas, at ang mukha niya ay gwapo pero hindi mukhang mayabang. Ang nakapukaw nga atensyon ko ay hindi ang hitsura niya, kundi ang paraan ng kanyang pagsasalita. Hindi siya sumasapaw kahit kanino, hindi nagpapabida, at wala siyang nakakairitang sobrang kumpiyansa na nagpapataas ng kilay ng iba. Inilagay niya ang anek sa harap ko. Maingat na iniharap sa tamang direksyon bago dahan-dahang iniurong. Nabasa ko ang pangalan sa kanyang calling card, Mateo Vargas. Tinanong ko siya ang ilang teknikal na detalye pa. Hindi siya nagpaligoy-ligoy o nagpakita ng inis sa kakulitan ko. May isang pakakataon na sobrang direkta ngang tanong ko kaya bahagyang namutla ang isa sa mga kasamahan niya. Pero ngumiti lang si Mateo. Tama ang tinatanong ni Miss Garcia. Ang maayos na pag-audit ay palaging mas nakakabuti. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang simpleng linyang iyon ay nag-iwan ng magandang impresyon sa akin. Nang matapos ang meeting, nagtayuan ang lahat para sa formal na pakikipakamay. Nililipit ko ang magkapapel ko ng mas kalmado nang mapansin kong sa kanan ko, mismong sa tabi ko, may inilapak na isang tasang ng mainit na salabat. Si Mateo, nakatayo sa harap ko, ay mahinang sinabi, napansin kong hindi ka nakakape. Humingi akong mainit na salabat. Lumalamig na ang hangin sa labas. Makakatulong yan para hindi ka sumakit ang ulo. Nagulat ako ang bahagya at pagkatapos ay sumagot, salamat. Tumango siya ng may tipit na ngiti at umalis na walang labis na salita. Isa lang itong mainit na salabat sa isang maulan na hapon. Pero nang maisip ko yon kalaunan, siguro maraming patibong ang nagsisimula sa mga maliliit na pabor at pakikisama na tulad nito. Walang ingay, walang pagpapasikat, sapat lang na pamamaraan para kusamong ibaba ang iyong depensa dahil sa utang na loop. Pagkatapos ng meeting na iyon, inisip ko na hanggang profesional na relasyon lang ang lahat. Hindi pinapayagan ng trabaho ko na ihalo ang personal na damdamin sa negosyo. Kung maayos ang dokumento, aprobado. Kung hindi, ibabalik ko. Walang eksepsyon. Ngunit makalipas ang 2 araw, muling nagpakita si Mateo. Nire-review ko ang isang balance sheet ng tawagan ako ngeng, receptionist sa internal phone. Isa, may naghahanap sayo mula sa kabilang kumpanya. May dala raw na annex. Gusto raw iabot ng personal para sigurado. Nagtanong ako kung sino. Sa kabilang linya, narinig ko ang hagigik ng receptionist, si Sir Vargas to, yung ang laming magsalita na parang nagtuturo sa klase. Hindi ko napigilang ngumiti. Sakto ang paglalarawan niya. Bumaba ako sa lobby at nakita ko si Mateo sa counter. May hawak na gray na folder. Nakaputi siyang polo ngayon, malinis at maayos gayang dati. Nang makita ako, tumango siya ng bahagya. Natakot ako na baka pag ipinadala sa courier, may mawaglit na tuldok o kuwit at pagalitan mo pa ako. Mas minabuti kung ako na mismo ang magdala. Kinuha ko ang folder at sumahot. Nakrereklamo ako sa makamaling dokumento. Hindi sa tao. Naktas na kilay si Mateo. Mabuti naman. Kasi parang mas pinagtutunan mo pang pansin ang minanya papel kaysa sa karelasyon mo. Napatawa ako at biglang nakaramdam ne kaunting hiya. Sa opisina, hindi ako kilala bilang madaling ngumiti sa mga hindi ko masyadong kilala. Siguro dahil ang biro ni Mateo ay napakabanayat at alam niya kung kailan titigil. Kaya hindi ka makakaramdam ng pakailang. Pagkabigayng folder, idinagdag niya. Sinen ko rin sa email mo ang file. Kung may hindi malinaw, tawagan mo na lang ako ng diretso. Para makaiwas na tayo sa tagapamagitan. At umalis na siya. Nang gabing iyon,
Kakatapos ko lang maligo, tumunok ang phone ko para sa isang email. Ito yung parehong annex, pero sa dulo ngang mensahe may maikling linya. Seksyon 42. Naayos ko na ayon sa turo mo. Salamat sa pagiging metikuloso. Ni isang labis na salita, walang pilit o nakakahiyang pagtatangkang mag-umpisa ng usapan. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo bago ko ito pinatay. Sa masumunod na araw, nagpatuloy ang trabaho sa pagitan ng aming dalawang kumpanya na nagbigay ng pagkakataon sa aming dalawa ni Mateo na makita pa ng ilang beses, minsan sa opisina ko, minsan sa kanila. Unti-unti kong napagtanto na si Mateo ang tipo ngeng taong marunong makisama at magpagaan ng look ng nga tao sa paligid niya. Sa meeting, palaging siya ang nag-usok ng silya para sa huling taong dumating. Kinakausap niya ang gwardiya o ang janitress ng may kaparehong respeto tulad ng sa isang kliyente. Kahit ang pagkuha ng tubig ay ginagawa niya ng walang kahambugan, palihim lang, kung nakikita niyang kailangan. Isang beses pumunta ako sa kumpanya nila ng tanghaling tapat. Napakainit, tirik ang araw. At pawis na pawis ako pagpasok. Kaupo ko pa lang. Inilapit na sa akin ni Mateo ang isang bote ng malamig na tubig. Sobra ang alinsangan ngayon. Habang binubuksan ko ang bote, nakomento ako. Sanay ka bang laging nag-alala sa iba ng ganito? Naupo siya sa tapat ko, ipinatong ang masiko sa lamesa, at ngumiti. Hindi, napapansin ko lang ang maliliit na detalye. Sabi nga tao, dapat daw tandaan ng lalaki ang malalaking bagay. Para sa akin, ang pag-alala sa maliliit na bagay ay makakaiwas sa maraming gulo. Napatawa kaming dalawa sa sinabi niya. Hindi ko itatanggi na nagsimula akong makaramdam ng pagtingin sa kanya sa makakataong iyon. Walang ingay, walang pagmamadali. Walang pagpapasikat. Sa edad ko, hindi ka nakikiligin sa isang higanteng bukit ngeng bulaklak o mga grandiosong pangako. Sapat na ang isang taong kalmadong magsalita at nagmamalasakit sa nararamdaman mo para makagawa ng malaking pagbabago. Isang araw pagkatapos ng trabaho, nagmeseje si Mateo. Bushi ka ba mamayang gabi? Yayayain sana kitang maghapunan. Bilang pasasalamat sa hindi mo pagiging masyadong mahigpit sa mapapeles namin kamakailan. Tiningnan ko ang phone ko at napangiti. Marami na ang nag-aya sa akin na mag-dinner. Pero kadalasan tunok may hinihinging pabor o masyadong halata ang intensyon. Ang mensahe ni Mateo, sa kabilang banda, ay magaan at natural. Hindi ako sumagot agad. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang isa pang mensahe. Kung busy ka, sa ibang araw na lang. Nagtatanong lang bilang pagalang, walang pressure. Napatigil ako sa pag-isip ng ilang segundo. Sa labas, kinakausap niyang nanay ko ang isang suki. Narinig ko ang pakbukas na bakal na roll-up do na kapitbahay at ang amoy ng piniritong ista na nakmumula sa aming kusina. Ang simpleng buhay na ito ang palaging nagpapaalerto sa akin laban sa anumang bagay na masyadong magarbong tingnan. Ngunit kay Mateo, pakiramdam ko ay unti-unting lumalambot ang nga depensa ko. Nakita ako ng nanay ko na hawak ang phone at nagtanong, sino yang kateks mo at ganyan kakalalim mag-isip? Kasamahan sa trabaho? Ma, ngumiti siya. Kasamahan. Mukha kang nagsosolve ng math problem diyan. Hindi ako sumagot. Pero ang tatay ko mula sa kaha ay tinapunan akong tingin. Wala siyang sinabi. Nagpatuloy lang sa pag-ayos ng kahon ng biskwit. Alam kong ganyan siya. Hindi siya agad nang hihimasok. Nagmamasit lang siya para hayaan ang mga anak niyang intindihin ang sarili nilang nararamdaman. Nang gabing iyon, nireplyan ko si Mateong gamaikling mensahe. Sige, pero gabi na ako makalabas. Halos instant ang sagot, kaya kong maghintay. Sa isang taong kasing metikuloso mo, siguradong ayaw mong minamadali ka. Pagkabasa ko, napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Siguro sa sandaling iyon, bahagyang bumukas ang unang pinto ang puso ko. Hindi kalakihan, sapat lang para makapasok ang isang lalaki dala ang kanyang pagiging kalmado, ang kanyang matalinong pananalita, at isang pag-iingat na tila walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ni unang dinar na iyon, hindi kami agad sumabak ni Mateo sa isang nag-apoy na relasyon. Kalkulado ang mga mensahe niya, walang nakakasakal na good morning, good afternoon, at good night na minsan nakakapagod. Isang araw magte-text siya. May naging problema ka ba sa mapapeles ngayon? Sa ibang araw, nadaan ako sa panaderya. Naisip ko yung sinabi mo nung nakaraan na mas gusto mo ang ensaymada kaysa sa pandesal. Maliliit na detalye, pero nagbigay sa akin ng pakiramdam na nakikinig siya sa mga sinasabi ko.
Hindi na ako isang teenager na madaling masilaw sa ilang mabubuting salita. Ilang taon na akong nagtatrabaho. Nakilala ko na ang iba't ibang klaseng lalaki. May mga lalaking napakatamis magsalita, pero ang mga mata ay palipat-lipat. Ang iba, kahit hindi ko pa masyadong kilala, nagyayabang na agad ng sahod, kotse, o mga koneksyon nila. Hindi kanong si Mateo. Nag-usap siya tungkol sa trabaho ng may katuturan at tungkol sa pamilya niya ng may pagalang. At kapag nakukwento ako tungkol sa pamilya ko, palagi siyang nakikinig ng may totoong interes. Isang araw habang kumakain kami ng lunch sa isang karinderya malapit sa opisina, nagtanong si Mateo, "Matagal na ba ang pamilya mo sa pagtitinda?" "Mula nung bata pa ako. Hindi kalakihan, pero sapat para mapakain kami at mapag-aral ako." Tumango siya. "Gusto ko ang maganyang negosyo ang pamilya. Baka hindi kaya yaman ng magdamag, pero matibay ito." Nakaangat akong tingin sa kanya, hindi dahil napakaganda ngang sinabi niya, kundi dahil tinamaan nito ang isang sensitibong bahagi ko. Galit ako sa mataong kapanalamang may maliit na tindahan lang ang pamilya niyo. Agad ka nang mamaliitin dahil sa kawalan ng hiya ng iba. Si Mateo, sa kabilang banda, ay hindi kailanman nagpakita nga, kahit katiting na pandidiri. Nagpatuloy siya, "Siguradong mahal na mahal ka nga magulang mo." Ngumiti ako, "Oh, pero napakahigpit ng tatay ko. Nung bata ako, nasuklian kong sobrang gang 20 pesos ang isang suki. At pinarusahan niya akong tumayo sa kahabuang hapon para hindi ko makalimutan." Natawa si Mateo. "Kaya pala nabuo ang Isabel ngayon, na walang sinumang makakapanloko." Nagbiro ako, "Di, matapang ka pa rin bang maupo at kumain kasama ko?" Ibinaba niya ang kutsara at tinidor. Tiningnan ako ng ilang segundo, at sinabi, "Kadalasan, natatakot ang mataw sa mga masyadong matalino." Ako, naniniwala ako na kung namumuhay ka ng marangal, ang nasa tabingang isang tulad mo ang nagbibigay ng pinakamalaking kapayapaan. May mga salita na, kahit mukhang normal, ay magbibigay sa'yo ang ginhawa ng matagal na panahon. Nang araw na iyon Pawi, natatandaan ko pa rin ang mukha ni Mateo nang sabihin niya yon walang kahambugan, walang pambobola, kundi isang kasiguraduhan na magpaparamdam sa iyong halaga mo. Ganito lumago ang pagtingin namin sa isa't isa. Isang maulan na araw. Inantay niya ako sa labas ng trabaho na may dalang-dalawang nakatuping payong. Isang araw nilagnat ako. At bago ko pa masabi kahit kanino, pinadalhan niya ako ng isang termos ng mainit na sabaw at gamot na may kasamang mensahe. "Huwag mong piliting tapusin ang trabaho ngayon at baka himatayin ka sa meeting room. Baka isipin ng mataw inaalipin ka namin sa kumpanya." Pagkabasa ko sa text, sa gitna ng tawa at kili, naramdaman kong may nag-aalaga sa akin. Napansin ng nanay ko na may nanliligaw sa akin. Hindi niya ako pinaulanan ng matanong at chismis. Isang araw, habang nagtutupi namit, tinanong niya ako ng mahina, "Ano bang klase ang lalaking yan? Mayos ba?" "Mayos siya, ma." Lalaking may paninindigan. Tumango siya. Nasusukat ang lalaki sa kanyang matinong pag-isip. Hindi sa galing magsalita, hindi nakakabuhay. Ang matatamis na salita. Ang tatay ko, na naglilinis ng lumang calculator sa kaha, ay sumingit ng hindi nag-angat ng tingin. Tingnan mong mabuti kung paano niya trinatrato ang nga taong nasa ilalim niya. Ang pagtrato niya sa yunang maayos ay hindi garantiya na mabuti siyang tao. Napatigil ako sa sinabing ng tatay ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tinandaan ko yon ng napakatagal. Pero, tulad ngang madalas sabihin, kapag nahuhulog na ang loop mo sa isang tao, tinatandaan mo ang nga payo, pero minsan hindi ito agad tumatalab. Mga 8 buwan matapos naming makakilala, sinabi ni Mateo na gusto na niya akong ipakilala sa pamilya niya. Sabi niya seryoso ang relasyon namin at hindi pwedeng puro sa labas na lang palagi ang pakikita namin. Ikinuwento niya na ang mga magulang niya ay nagtatrabaho sa industriya ng construction materials, na may sarili silang kumpanya, at mayos naman ang takbo nito. Nang pag-usapan niya ang nanay niya, naging mas magalang ang tono niya. "Medyo mahigpit tingnan ang nanay ko, pero nabubuhay siya para sa pamilya niya. Pinapahalagahan niya ng sobra ang imahe at formalidad. Kaya minsan baka makasakit ang mga salita niya nang hindi sinasadya." Tungkol sa tatay niya, maikli lang ang sinabi niya. Tahimik ang tatay ko, pero pinapahalagahan niya ng husto ang tiwala. Nakaramdam ako ngang kaba sa sikmura. Hindi ko kailangan ng mayamang asawa. Ang kailangan ko, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko,
ay isang edukadong pamilya na alam kung paano rumespeto. Kung ang pamilya ni Mateo ay tulad ng sinasabi niya, baka pwede na akong mag-isip tungkol sa hinaharap. Sa araw ngang pagpapakilala, naksuot ako ng isang disenteng light green na bestida. Itinali ko ang buhok ko at nakdala ng basket ng nga prutas na inihanda ng nanay ko. Binalaan ako ang nanay ko, pagdating mo doon, maging magalang ka. Hindi mo kailangang maging sunod-sunuran, pero kailangan ang respeto. Isang bagay lang ang sinabi ng tatay ko. Kung hindi ka komportable, umuwi ka. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ang bahay ni na Mateo ay nasa isang eksklusibong subdivision na mas mayaman kumpara sa amin, may itim na iron gate, makintap na tiles sa garahe, at napakagarang interior na maingat na dinekorasyon. Kung panlabas lang ang titingnan, isipin ng sinuman na isa itong modelong pamilya. Si Doña Aurora de la Fuente, ang nanay ni Mateo, ay nakaupo sa sofa sa gitna ng sala. Pagpasok ko, hindi niya ako sinalubong ng may init na nakikita ko sa ibang mga nanay sa aming lugar. Nagangat siyang tingin at sinuri ako mula ulo hanggang paa ng dahan-dahan, na may ganoong katinding pag-usisa kaya pakiramdam ko isa akong panindang naka-display, hindi isang bisita. Magandang hapon po, Doña Aurora. Magandang hapon po, Don Ricardo, bati ko. Tumango lang ng bahagya ang tatay habang si Aurora ay nagpakawala ng malamig na ngiti. Upo. Ang tono niya, bagamat formal na tama, ay walang anumang init, at nagsimula siya sa mga tipikal na tanong. Saan nagtatrabaho? Anong tinapos? Gaano nakatagal sa kumpanya? Sumagot ako ng malinaw at direkta. Pagkatapos ay nagiba ang tono nga tanong. Makano ang sinasahot mo buwan-buwan? Higit kumulang. Nagalangan ako saglit, pero sumagot ng estimate. Tumango siya. Uminom siya ng tesaa at nagpatuloy. Ilan kayong makakapatid? Ako lang po. Pinalawik niya ang boses niya. Kung ganon, siguro masyado kang inspoil nga magulang mo. Yung bahay niyo doon, kanino nakapangalan? May titulo ba kayo o nakikitira lang kayo sa itaas ng tindahan? Tumahimik ako saglit. Umubo si Mateo sa tabi ko, pero hindi niya pinihilan ang nanay niya. Mahinahon akong sumagot, nakatira po kami sa lumang kalye, sa bahay namin talaga. May maliit na tindahan po ang nga magulang ko. Ibinaba ni Aurora de la Fuente ang kanyang tasa sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng porselana ay maikli at malamig. Tiningnan niya ako ng may ngiti sa labi pero wala sa mata. At anong may pagmamalaki ang pamilya mo para magangat na makapasok sa pamamahay na ito? Ang linyang iyon ay gumapang sa likod ko na parang kilabot. Nanatiling maliwanag ang sala. Naroon pa rin ang triengeme matatamis sa lamesa. At naroon pa rin si Mateo sa tabi ko. Pero pakiramdam ko binuhusan ako ang isang balding yelo sa harap ng maraming tao. Hindi siya sumiga, kundi ang mismong paraan ng pagkakasabi niya na may kaswal na kayabangan, na parang nagsasabi lang ng isang malinaw na katotohanan ang mas masakit. Lumingon ako kay Mateo. Mukhang nailang siya at nagpilit ngiti. Diretsahan lang talagang magsalita si Mama, pero wala siyang masamang ibig sabihin. Pero alam ko na may mga salitang kapag nabitawan na, hindi na mabuburang ang hangin. Sa sandaling iyon, nagkaroon akong katiyakan. Kung papasok ako sa bahay na ito, hindi magiging bed of roses ang buhay ko. Pag-alis sa bahay ni Mateo ng araw na iyon, umupo ako sa likod ng sasakyan niya at halos hindi ako kumibo sa buong biyahe. Sa kalsada, mabigat ang traffic, ang ingay ng gabusina, ang nga naglalakong vendor, at ang musika mula sa isang tindahan ng electronics ay humahalo sa magulong ingay. Pero sa isip ko isa lang ang umalinggaw-ngaw. At anong may pagmamalaki ng pamilya mo para maghangat na makapasok sa pamamahay na ito? Inihatid ako ni Mateo sa simulangang kalye namin at huminto. Lumingon siya na parang may gustong sabihin, pero bumaba na ako bago pa siya makapagsalita. Sinabi ko sa kanya nang walang paligoy-ligoy. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Sapat na ang nga nakita ko. Dali-dali siyang sumunod sa akin. Isabel, pakinggan mo muna ako kahit isang minuto. Tiningnan ko siya, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng malinaw na lamig sa puso ko. Hindi ako natatakot maging manugang, o maging mayaman o mahirap man ang pamilya ang asawa ko. Ang kinakatakot ko ay isang lugar kung saan sa unang araw pa lang, tinitingnan na ako ang nanay mo na parang isang bagay sa timbangan. Natahimik si Mateo ng ilang segundo at ibinaba ang boses niya. Sumobra ang nanay ko. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Ngumiti ako ng mapait.
Madaling humingi ng tawad para sa nanay mo. Ang mabuhay ng buong buhay kasama ang ganyang ugali. Sinong makakatagal? Huminto siya saglit bago dahan-dahang sumagot. Ganyan talaga ang nanay ko. Gusto niya ang nga anak niya sa paraang nakakapagod. Nagsimula ang tatay ko mula sa wala. At dahil nakapagtayo siya ang kaunting yaman, palaging takot ang nanay ko na makapangasawa ako ang taong hindi marunong mag-alaga sa pamilya. Ang pag-aalala niya ang nagiging dahilan para magsalita siya ng matalim, pero alam kong hindi ka ganong tao. Alam mo nga, pero walang pakialam ang nanay mo. Sagot ko agad. Para sa kanya, isa lang akong anak ng nagtitinda, di ba? Mas lumapit pa si Mateo. Ang boses niya ay halos nagmamakaawa. Ayaw kitang mawala dahil lang sa isang linyang nanay ko. Ang nga salita niya ay nagpahinang loob ko, pero hindi sapat para lumambot ako. Tinalikuran ko siya at pumasok sa bahay, na nagiwan ng isang huling linya. Kailangan kong mag-isip. Nang gabing iyon, nakita ang nanay ko ang mukha ko habang nagayos ang mapaninda sa istante. Hindi ka ba nila nagustuhan, anak? Tanong niya nang mahina. Ibinabak ko ang bag ko sa upuan at pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, ikinuwento ko halos lahat ng nangyari. Pagdating ko sa sinabi ni Aurora, huminto ang makamay ng nanay ko sa ibabaw ng mapaketan ng asin. Ang tatay ko, na nagsusulat sa kanyang libro ng listahan ng pautang, ay hindi agad nag-angat ng ulo, pero nakita ko ang pahinto ang kanyang ballpen. Bumuntong hininga ang nanay ko. Napakalupit naman. Isinarangeng tatay ko ang libro at tiningnan ako. Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, hiwalayan mo na. Walang pumipilit sa'yo na pumasok sa pintuang isinara na sa mukha mo. Nakayuko ako at nakrus ang nga daliri. Pareho tayo ang iniisip. Pa, kahit sinabi ko yon, halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi dahil nanghihinayang, akong mawala ang nagsisimula pa lang naming relasyon, kundi dahil sa loob ng halos isang taong pagkakakilala ko kay Mateo, kailanman hindi ko nakita sa kanya ang kahit katiting na pandidiri sa pamilya ko. Bakus, palagi siyang nakikinig sa makwento ko ng may malaking respeto. Ang tuloy-tuloy na kabaitang ito ang nagpapit sa akin sa gitna. Ang iwan siya ay masakit, pero ang magpatuloy ay nakakatakot. Makalipas ang 2 araw, magang nagpakita si Mateo sa pintuan ng tindahan namin. Hindi siya kumatok. Nanatili lang siya sa labas na may dalang isang supot na mga kahel, orangges, at mamon para sa nanay ko. Nakita siya ng nanay ko mula sa loob. Kanina pa nandiyan sa labas yung bata. Lumabas ako. Malamig pa rin ang boses ko. Anong ginagawa mo rito? Naging direkta siya. Nandito ako para humingi ng tawad sa mga magulang mo at para humingi sa iyo ng isa pang pagkakataon. Lumabas ang tatay ko mula sa kaha. Yumuko si Mateo at seryosong sinabi. Humihingi po akong tawad, Mang Julian, sa paglalagay ko kay Isabel sa napakahirap na sitwasyon. Mali ang sinabi ng nanay ko at ang hindi ko paktama sa kanya noon din ay kasalanan ko. Tiningnan siya ng tatay ko nang hindi tinatanggap o tinatanggihan ang nga salita niya. Pinapakinggan ko ang nga pahingi mong ng tawad, pero ang mahalaga ay kung paano mo tatratuhin ang anak ko mula ngayon. Tumango si Mateo. Naintindihan ko po. Ang nanay ko, nang makita ang tensyon, ay inabutan siya ng isang basong tubig bilang pakikisama. Hindi nagtagal si Mateo, sinabi lang niya, na, seryoso ang intensyon niya, sa akin, na, gagawin niya, ang lahat para maintindihan ng, nanay niya, ang sitwasyon, at ayaw niyang mawala ang tiwala ko sa kanya dahil sa isang insidente. Bago siya umalis, kinausap niya ang nanay ko. Alam ko pong mas mahalaga ang gawa kaysa salita, pero humihingi po ako ng kaunting panahon, Aling Carmen. Nang hapong iyon pag-uwi ko mula sa trabaho, nakita ko ang isang maliit na notebook sa ibabaw ng lamesa ko. Sabi ng nanay ko, dinala raw ni Mateo, dahil alam niyang mahilig akong magsulat ng manotes. Binuksan ko ito. Sa loop ay may isang nakatuping papel na may maayos na sulat kamay. Hindi ko pinapangako na magbabago agad ang nanay ko magdamag. Pero pinapangako ko na hindi kita iwang mag-isa kung magdedesisyon kang magpa. Binasa ko ang note at napatigil ako ng matagal. Sa mga sumunod na araw, mas madalas nang magpakita si Mateo, pero palaging may limitasyon. Hindi niya ako pa-pressure. Hindi siya gumagawa nga eksena para patunayan ang pag-ibig niya. Isang araw, nagdala siya sa tatay ko ang isang kahon espesyal na matapang na kape o tsaa. Sinabing narinig daw niya noon na mahilig ang tatay ko sa matapang na timpla. Sa isa namang mainit na araw, nagdala siya sa nanay ko ang ilang
bak ng yelo para pampalamig sa mga inumin ng nga mamimili. Bumubati lang siya at umaalis na. Ang paraan ng pagtrato niya sa mga magulang ko na napakagalang at punong respeto ang nakpahirap kahit sa kanila na panatilihin ang inisyal nilang inis. Isang gabi, habang kasama ko ang tatay ko sa pintuan ng tindahan, pinapanood ang pag-ambon sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste. Tinanong niya ako, mahal mo pa ba siya? Anak, matapos ang ilang sandali, tapat akong sumagot. Opo, pa. Tumango siya. Malalim ang boses. Kung mahal mo siya, aminin mo. Pero tandaan mo na ang pag-aasawa ay ang pagpasok sa buong pamilya niya. Huwag mong kalimutang tingnang mabuti ang pundasyon ng bahay porket lang mabait ang pagtrato sa iyong isang tao. Nakaramdam ako ang bigat sa puso ko. Pero kailangan kong aminin na kapag humaharap sa akin si Mateo na may dalang ganong pasensya, na may mga salitang hindi magarbo pero alam kung paano tumbukin ang kahinaan ko, wala akong sapat na lakas para tuluyan siyang talikuran. Binigyan ko siya nga, isa pang pagkakataon. Nasa totoo lang, ay pagbibigay ko ring ang pagkakataon. Sa sarili ko na maniwala na baka mapalambot ng kabutihan ng isang lalaki ang lahat ng tinik ng buong pamilya niya. Matapos pumunta ni Mateo para humingi ng tawad, kumalma ang lahat ng ilang panahon. Hindi sa nakalimutan ko na ang linya noong araw ng pagpapakilala, kundi dahil naging perpekto ang ugali ni Mateo. Regular siyang bumibisita. Minsan para itanong kung hindi na ba masyadong masakit ang balikat ng nanay ko, minsan para dalhan ang tatay ko ngang mas magandang klase ng kape kaysa sa nakasanayan nito. Ang tatay ko, na hindi madaling palambutin, ay minsang napabulong, kahit papaano, marunong makisama at lumugar ang batang to. Ang nanay ko naman ay tinitingnan ako ng may halong saya at pag-aalala, na parang may hawak na isang manipis na porselana at takot na mabasag ito. Isang gabi noong simulang ang taglagas matapos kumain, nakpaiwan si Mateo para kausapin ang nga magulang ko. Sinabi niya na gusto niyang formal nang makita ang dalawang pamilya para pag-usapan ang petsa ang pamamanhikan at kasal. Sinabi niyang seryoso ang kanyang intensyon at ayaw niyang pahintayin ako sa isang walang kasiguraduhang relasyon. Ang paraan niyang pagsasalita, dahan-dahan at malinaw, ay parang musika sa pandining ng nay ko. Lumingon siya sa tatay ko. Nasa edad na rin naman ang anak natin. Ibinabangang tatay ko ang tasangang kape at imbes na tumango agad. Tinanong niya si Mateo, napag-isipan mo ba to ng mabuti? Hindi laro ang pag-aasawa. Minsan, kailangang pumagit ng ang isang asawang lalaki sa asawa niya at sa mismong pamilya niya. Tiningnan siya ng diretso ni Mateo at sumagot ng may paninindigan. Alam ko po, hindi ako nangangahas na mga kongang malalaking bagay. Pero alam ko po na si Isabel ang taong gusto kong makasama sa habang buhay. Ang deklarasyon niya ay nakpatigil sa akin. Mainit at kasabay nito'y mabigat ang puso ko. Mainit dahil naramdaman kong pinahahalagahan ako. At mabigat dahil ang tingin ni Aurora de la Fuente ay nakatatak pa rin sa isip ko. Ngunit, tulad ng madalas sabihin, kapag sapat ang lakas ng pag-ibig, mas pinipili mong bigyan ito ng huling pagkakataon. At yun na ang ginawa ko. Mabilis na itinakda ang petsa para sa pamamanhikan. Inihanda ng pamilya ko ang lahat ng simple pero maayos. Maagang gumising ang nanay ko para piliin ang pinakamagagandang prutas at linisin ang porselanang tea set na ginagamit lang namin sa espesyal na okasyon. Nagsuot ang tatay ko ang isang light gray na polo na naman sa emplensa na noong nakaraang araw pa. Nang makita ko silang kumikilos sa aming maliit na bahay, nakaramdam akong kirot ng kalungkutan. Nabuhay sila buong buhay nila sa pagtitipid, pero pagdating sa anak nila, gusto nilang magsakripisyo, dahil sa takot at hiya, na baka isipin ng iba na hindi sila nakakasabay. Ang pamilya ni Mateo ay dumating kasama ang napakaraming kaanak. Sa panlabas, mayos ang lahat. Magaganda ang pagkakabalo enge ina ang regalo. Formal ang magapagbati. Pero pagkalipas ng 10 minuto, naramdaman ko na ang kawalan ng balance. Umupo si Aurora de la Fuente sa gitna ng may pigil na ngiti. Pero bawat salitang binibitawan niya ay parang isang poste para iangat ang sarili niyang posisyon. Tiningnan niya ang tray nga, prutas na inihanda nga. Nanay ko at pinuri ito sa paraang hindi naman talaga isang papuri. Ang galing niyo naman sa detalye. Para sa mga taong nakatira dito sa lumang kalye, mayos niyo itong naihanda. Nakakatuwa. Ngumiti lang ang nanay ko bilang, pakikisama. Ginagawa po namin ang makakaya namin. Aurora. Ang mahalaga ay masaya ang mga bata. Uminom ang tesa si Aurora at agad na sumagot, siyempre, ang kasal ay panghabambuhay at kailangan itong gawin ng may klase. Sa pamilya namin,
Hindi kami mahilig makipagkumpetensya, pero nag-alala kami na baka isipin ng matao na pabaya ang kabilang panik. Malamig ang mga kamay ko habang nakikinig. Isang pasaring na sabay na babala at pamamahiya. Napanatiling gananay ko ang ngiti niya. Pero alam kong nasaktan siya. Ang tatay ko naman sa tabi niya. Nanatiling tuwid ang likod, walang pinagbagong ekspresyon ang katahimikan niya ang mas nagdulot ng sakit sa akin. Isang lalaking hindi kailanman natakot sa kahirapan, kundi takot lang na maliitin ang kanyang asawa at anak. Nang magsimula ng pag-usapan ng mga detalye ng kasal, mas naging malinaw ang pagutos. Idanikta ni Aurora ang bilangong gaputahe na gustong pamiyang lalaki, ang bilangong galamesya na dapat i-provide ng pamiyang babae, at nagmungkahi pa na dapat magkaparehong uniforme ang kamag-anak ko, para hindi masyadong magulo. Hindi kasi elegante tingnan. Ang nanay ko, nang marinig ito, ay sinabi lang ng mahina. Susubukan po naming gawin ang pinakamayos para sa lahat, huwag po kayong mag-alala. Ngumiti si Aurora. Sa panahon ngayon, hinuhusgahan ng matao ang pamilya base sa kasal. Kung hindi natin ito ayusin, sa huli, ang dehado rito ay ang anak niyo kapag pumasok na siya sa pamamahay namin. Ang masalita, niya ay tila nag-aalala para sa akin, pero habang mas nagsasalita siya, mas nagiging utos ito para pilitin ang pamilya ko na magsakripisyo at makipagsabayan sa antas nila. Si Mateo, sa tabi niya, ay halos hindi nakikialam, at bumulong lang isang, "Ma, hindi na kailangan ng masyadong ganyang detalye." Pero walang sapat na bigat ang boses niya para balansehin ang usapan. Napagtanto ko na kahit binalikan ko siya, tuwing nasa harap ng nanay niya, palaging nagpapanatiling ang ligtas at malabong distansya si Mateo. Pagkatapos ng pagtitipon na iyon, kinagabihan, nakita ko ang nanay kong tahimik na binubuksan ang drawer kung saan nakatago ang passbook namin. "Anong ginagawa mo, Ma?" tanong ko. Nagulat siya at nagpilit ng ngiti. "Wala, anak. Tinitingnan ko lang kung may kulang pa para maorganisa natin." Umupo ako sa tabi niya na may nakabara sa lalamunan. "Ma, huwag niyo nang pilitin ang sarili niyo." Hinaplos niya ang kamay ko. "Isang beses lang ikakasal ang anak kong babae. Kahit anong sabihin nila, hindi ko hahayaang maliitin kanila." Nakita ko ang tatay ko na nakukwenta sa isang pirasong papel. Nagangat siya ng tingin at sinabi, "Hindi tayo nakikipagkumpetensya kahit kanino. Pero ang nararapat sa atin ay gagawin natin ng maayos." Nang marinig ko yon, nakaramdam ako ng halong awa at konsensya. Ang pinakanakakatakot na bahagi ang madipantay na pag-asawa ay hindi ang masigawan o hampasan sa lamesa, kundi ang makita ang madisenteng tao na nagpapakumbaba at nahihirap sa katahimikan, habang ang manasanay ng makuha ang gusto nila ay inisip na normal lang ito. Sa masumunod na linggo, inubos kami nga mapaghahanda sa kasal, ang makasingsing, ang handaan, ang makalitrato, ang guest list, ang makaimbitasyon lahat nakproduce na hindi inaasahang gastos. May mga bagay sana na sabay na pag-uusapan ng makabilang pamilya, pero nagsasalita si Aurora na parang desidido na ang lahat. Isang araw sasabihin niya na dapat mas pagandahin pa ang menunging restaurant para makasabay sa standard. Sa ibang araw naman, sasabihin niya kay Mateo na dapat magbigay pa ng mas maraming alahas na ginto ang pamilyang babae para hindi ako magmukhang kawawa. Nang marinig ko ito, nanuyo ang lalamunan ko. Tinanong ko si Mateo, "Ikinakasal ka ba ng pamilya mo o nag-organisa sila ng paliksahan ng payabangan?" Bumuntong hininga siya. "Huwag mo namang sabihin yan. Nabubuhay talaga si Mama sa imahe. Totoo yun. Pero pagkatapos ng kasal, lilipas din yan." Tiningnan ko siya at dahan-dahang nagtanong, "Sigurado ka ba?" Huminto siya saglit at hinawakan ang kamay ko. "Isang bagay lang ang sigurado ako. Gusto kitang pakasalan. Siguro kapag in love ka, kumakapit ka sa malinyang gaya nito para magpatuloy." Pero sa kaibuturan ng puso ko, nagsimula akong makaramdam ng isang napakalinaw na bagay. Hindi kailangan ng pamilya ning mapapangasawa ko ang isang manugang na mamahalin, kundi kailangan nila ang isang sapat na magandang kasal para ipagyabang sa ibang tao. At kapag mas pinapahalagahan ang pintura kaysa sa tibay ng kahoy, hindi magtatagal bago makita ang nabitak sa loob. Pagkatapos ng kasal, lumipat ako sa bahay ni Mateo. Sa labas, isa itong napakagandang bahay na may 3 palapag, kulay cream, may mga orchid sa balkonahe, at isang sala na laging amoy essential oils. Kung sino man ang makakakita rito, ay sasabihing ang swerte ko. Isang asawang may magandang posisyon, maliwanag na bahay, nasa ayos ang lahat.
Pero ilang araw pa lang mula nang tumawid ako sa pintuan. Naintindihan ko na may mga bahay na mukhang mainit, pero sobrang lamig sa loob. Sa unang gabi matapos ang kasal, bago pa man ako makasanayan kung saan inilalagay ang nga sinelas o isasabit ang tuwalya, binalaan na ako ni Aurora ng mahina. Tandaan mo, sa bahay na to, may lugar ang lahat ng bagay. Isang pagkakamali, at masisira mo ang kayusan. Hindi malakas ang boses niya, pero ang pagdiin niya sa bawat salita ay nakparamdam sa akin na parang isang batang grade school na binabantaan ng guro gamit ang ruler. Sinabi ko sa sarili ko na normal lang na maging mahigpit sila sa simula. Binalaan na ako ng nanay ko na sa maunang araw bilang manugang. Kailangan mong makmasit ng husto at makisama. Huwag kang sasama ang loop kung hindi ka pa nila kilala ng lubusan, sabi niya. Naalala ko ang masalita niya at sinubukan kong maging perpekto sa lahat ng bagay. Mula sa paraan ng pagsasalita hanggang sa paraan ng paglalakad, pero kinaumagahan, naintindihan ko na hindi lang ito simpleng kawalan ng nakasanayan. Gumising ako kalahating oras ng mas maaga kaysa sa iba. Itinali ko ang buhok ko at bumaba sa kusina para tumulong sa almusal. Inisip ko na bilang bagong manugang, tungkulin kong maging masipag. Binuksan ko ang ref para kumuha ng itlog at magluto ng scrambled eggs, dahil naalala kong mas gusto ni Senyor Vargas ng malalambot na almusal. Kakasalat ko pa lang sa tray nga itlog, nang marinig ko ang boses ni Aurora sa likod ko, hindi naman malakas. Lumingon ako at nagmamadaling sinabi, dahil maaga pa po. Bumaba ako para maghanda nege pedeng i-almusal. Lumapit siya, isinara ang ref, at tiningnan ang makamay ko. Kakarating mo pa lang, umaasta ka na parang bahay mo to. Nakalkula ko na ang magagamitin sa bawat kainan. Kung hindi mo alam, magtanong ka. Huwag mong pakialaman ang nga bagay ng kusa. Parang nanigas ako ng ilang segundo. Hindi may paliwanag ang naramdaman ko. Hindi naman siya nanigaw para pagalitan ako. Pero ang sakit nun ay para akong tinutusok ng karayom sa mismong pride ko. Inalis ko ang kamay ko at sumagot ng mahina. Sorry po ma. Akala ko po. Pinutol niya ako. Huwag mong isipin muna bago ka gumawa ng kahit ano sa bahay na to. Kailangan mong alamin muna kung saan ka nakalugar. Sa sandaling iyon, pumasok si Mateo galing sa dining room. Nakasuot ng polo, hawak ang cellphone niya, siguradong may binabasang message sa trabaho. Tiningnan ko siya. Nahihintay na sana may sabihin siya, kahit maliit na bagay lang. Gayang, gusto lang makatulong ni Isabel, ma. Pero tiningnan lang ako ng pahapyaw ni Mateo at sinabing, makisama ka na lang. Mahigpit talaga si mama, pero masasanay ka rin. Masasanay ka rin. Yan ang linyang pinakamadalas kong narinig sa maunang araw ko bilang may asawa. Halos kabisado ko na kung kailan ito sasabihin ni Mateo tuwing ibubuka niya ang bibig niya. Sa almusal, naupo ako sa gilid ng lamesa na may tuwid na likod, hawak ang isang bowl ng cereals na parang walang lasa para sa akin. Nagbabasa diaryo, si Senyor Vargas at paminsan-minsan, ay nakikipag-usap, negosyo, kay Mateo. Nilalagyan ni Aurora ng pakain ang plato ng anak niya at nagutos sa katulong. At ako, ang bagong kasal na manugang, ay nakaramdam na parang isang ekstrang silya na idinakdak lang para makumpleto ang set. Unti-unti, ang mahindi nakasulat na patakaran ng bahay ay nakmistulang nakikitang hibla na sumasabit sa mga paa ko. Ang tuwalya sa banyo ay dapat nakatupi sa isang tiyak na paraan. Ang nga sinelas na pambahay ay hindi pwedeng iwanang nakaharap palabas ang dulo. Ang baso ng bawat tao ay may eksaktong pwesto sa tray. Ang nga plato sa almusal ay iba sa ginagamit sa hapunan. Ang sandok ng sabaw ay hindi pwedeng dumikit sa makubiertos na ginagamit sa paghahain. Kahit ang dami ng tubig at oras ng pagdidiling ng bawat paso sa balkonahe, kabisado lahat ni Aurora. Kung gagawin ko ng tama, normal lang. Kung makakamali ako ng kahit katiting, hindi siya sisigaw. Bubuntong hininga lang o bibitaw ng isang malabong pasaring. Sapat na para maramdaman mong wala kang silbi. Isang beses, nang magatit akong tsa sa sala, naiwan ko ang tasa 1 sentimetro mula sa coaster. Kumunot ang nuni Aurora. Bakit parang lagi kang nagmamadali? Hindi ganyan magdala ang bahay. Sa ibang pagkakataon, umupo ako sa kanang bahaging lamesa dahil akala ko wala namang kaso. Ngumiti siya ng may halong sarkasmo. Pwesto yan ng biyenan mo. Kakarating mo pa lang at hindi mo na alam kung sino ang sino. Bawat linya, isa-isa. Walang sapat na lala para magreklamo ako ng pagmamaltrato. Pero kapag pinagsama-sama,
parang menggabuhangin sa lupngin sapatos. Habang mas naglalakad ka, mas masakit. Sa ika-4 na gabi, isinara ko ang pintong kwarto at umupo sa gilid ng kama habang pinapanot kong magpalit ng damit si Mateo. Tinanong ko siya ng pabulong. Napapansin mo bang hirap na akong mag-adjust? Lumingon siya. Oo. At napapansin mo bang pakiramdam ko naglalakad ako sa ibabaw ng yelo? Bumuntong hininga siya, at umupo sa tabi ko. Isabel, buong buhay ganyan na si mama sa mga patakaran niya. Hindi siya sanay na may ibang tao sa bahay. Kaya medyo mahirap. Magpasensya ka na lang ng kaunti at maayos din ang lahat. Tiningnan ko siya at dahan-dahang nagtanong. Hanggang saan ako dapat magpasensya at makisama? Mateo, pinupuna ako kung bababa ako sa kusina. Kung upo ako sa maling silya. Kung mali ang kuha ko sa tuwalya. Asawa mo ba ako o apprentice? Katulong na nag-aral. Tumahimik siya sandali at pagkatapos ay hinaplos ang balikat ko na parang pinapatahan ang isang bata. Huwag mong isipin ng ganyan. Hindi ka niya kaaway. Hindi ko inalis ang kamay niya. Pero nakaramdam akong matinding lamig. Napagtanto ko na yung tinatawag niyang huwag mong isipin ng ganyan ay yung eksaktong realidad na nararanasan ko bawat minuto. At ang pinakamasakit ay palagi siyang nananatili sa kanyang comfort zone. Ginagamit ang malalambing na salita para takpan ang lahat ng tinik sa bahay na iyon. Na parang sa kaunting pagtitiis ko pa, mawawala na parang magic ang lahat ng sugat. Makalipas ang unang linggo, tumigil na ako sa pagiging inosente na isiping makukuha ko ang kanilang pagpapahalaga kung magiging masipag at magalang ako. Patuloy akong gumising ng maaga, nag-ayos ng kama, at bumati sa mabiyanan ko. Pero imbes na umikli, mas lalong humaba ang distansya namin sa bahay na iyon araw-araw. Nahiba ang paraan ng pagtrato sa akin ni Aurora de la Fuente. Kung noong unang maaraw ay purong pagtatama, sa ikalawang linggo naging patagongput ito. Mabirong may dobleng kahulugan, punong tinik, isang tanghali. Dalawang amiga niya ang bumisita habang naghahanda ako ng isang bandehadong ng prutas. Sinabi niya nang may nakakasuya ng ngiti. Ito yung bagong manugang ko. Maganda siya. Pero medyo lampa at walang alam. Marami pa akong kailangang ituro sa kanya. Sumunod sa agos ang isa sa mga amiga niya. Naku, Aurora, ang nga babay ngayon. Ano na bang alam nga ngayon? Bumuntong hininga si Aurora habang pasimpleng nakatingin sa akin. Maganda. Oo, pero pagdating sa pagdadala ang bahay at pagtulong sa asawa niya. Titiknan pa natin. Buti na lang may disiplina sa bahay na to, kundi magiging magulo. Alam kong hindi niya ako direktang iniinsulto. Pero ang gamitin ako bilang pulutan ng chismis sa harap ngang gabisita niya ay isang pamamahiya. Tinapos ko ang pag-ayos ng prutas at sa pinaka-normal na boses na kaya ko, sinabi kong, marami pa po talaga akong kailangang matutunan. Agad siyang ngumiti. Mabuti naman, ang pag-amin ay isang magandang simula. Napakagaan ngang linya, pero nakpainit sa piski ko. Pero hindi do natapos. Nakaugalian ni Aurora na palaging banggitin si Clara, ang anak ng isa sa matalik niyang kaibigan. Hindi ko pa siya nakikita, pero base sa makwento niya, nakapag-aral daw si Clara, galing sa magandang pamilya, magaling magsalita, at napaka-organisado. Tuwing may kinalaman sa kusina, sa mga bisita, o sa kaayusan, palagi niyang ipinapasok ang pangalan nito na parang isang pamantayan para sukatin ako. Isang araw, habang tinitingnan ang lamesang tinulungan kong iayos, sinabi niya, kung kay Clara nakpakasal si Mateo, siguro hindi ko na kailangang ipaliwanag ang bawat detalye ngayon. Sa ibang araw, nang makita akong nagdadalawang isip sa pag-serve ng saa, napatsk siya, ang nga babaeng anak mula sa magandang pamilya, halata mo talaga. Ang iba kailangan mo pang turuan na parang bata. Sama sandaling iyon, madalas nandiyan si Mateo, minsan nakaupo sa lamesa, minsan kakarating lang galing sa trabaho. Naririnig niya lahat, pero iisa lang ang reaksyon niya. Isang pilit na ngiti, pag-iba nga usapan, o kaya ay ang pinakamalalim na katahimikan, na parang mga salitang walang kwenta. Nuang una, nakakadismaya ang katahimikan niya. Matapos ang ilang ulit, nagsimula na itong makasakit. Naalala ko nung isang gabi, hapunan kasama ngang gabiyenan ko. Pinaksilbihan ni Aurora ngang isang hiwangang isda si Mateo at nakomento sa kawalan. Ang pinakamahalaga para sa isang lalaki ay makapag-asawa ang babaeng marunong magdala ang bahay. Ang magpakasal sa isang magandang muha na walang naitutulong ay isang malaking problema. Nag-angat ako ang tingin. Patuloy lang sa pagkain si Mateo na parang walang narinig. Si Senyor Vargas sa kabisirang lamesa ay walang sinabi. Inubos lang niya ang sabaw niya.
Ang hangin ay napakabigat, parang hinihiwang ng kutsilyo. Ibinaba ko ang kutsara at tinidor ko at nagtanong ng mahina. Ma, sinasabi niyo po bang wala akong alam gawin? Tiningnan ako ni Aurora ng may sarkastikong ngiti. Wala akong binanggit na pangalan. Bakit ka tinatamaan? Nagsasalita ako in general. O baka naman nakakarelate ka? Kahit sino na makakarinig nito mula sa labas ay sasabihing masyado lang akong sensitibo. Pero ang nga nakaranas lang ng ganitong sitwasyon ang nakakaalam na may mga karayom na kahit walang dugong inilalabas. Tinutusok ang puso mo. Pagkatapos ng hapunan, umakyat ako sa kwarto. Dumating si Mateo 10 minuto pagkatapos. Pakasara pa lang niya ng pinto. Tinanong ko na siya, narinig mo lahat, di ba? Hinubat niya ang relo niya at ipinatong sa lamesa. Ang alin? Tumawa ako, pero may nakabara sa lalamunan ko. Anong ang alin? Nagpaparinig ang nanay mo sa mismong harap ko na isa akong walang silbi. Nawala pa ako sa kalahati ng halaga ng iba. At nakaupo ka lang doon nang walang sinasabi kahit isang salita. Hinilot ni Mateo ang nu niya. Halatang pagod ang boses niya. Isabel, wag kang oa. Ganyan lang talaga magsalita si mama. Hindi ka naman niya direktang tinutukoy. Tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na mas malamig pa sa yelo ang sagot niya. Pag hindi niya binanggit ang pangalan ko, hindi na masakit? O baka inisip mo na hanggat hindi ka nagtuturo ang daliri, pwede mong ipahiya ang isang tao ng patago. Natahimik siya at tulad ng lagi niyang ginagawa, pinili niya ang pinakamadaling paraan. Huwag mo na masyadong isipin, matanda na siya. Kung pwede tayong magparaya at makisama, magparaya na lang tayo. Tumalikod ako at binuksan ang bintana para papasukin ang hangin ng gabi. Sa ibaba, tumahol ng 2 beses ang asongang kapitbahay. Sa di kalayuan, narinig ang boses ng isang naglalako. Nandiyan ang lahat ng ingay normal na buhay. Pero naramdaman ko ang kakaibang kabaong sa loob ko. Sinasabi nila na ang isang manugang daw ay dapat laging manahimik para mapanatili ang kapayapaan, hiya at pakikisama. Ganon din ang naisip ko. Pero ang manahimik ng isang beses para panatilihin ang samahan ay iba sa palaging manahimik para tratuhin ka na parang basahan. At ang nagpamulat sa akin ay hindi ang nga salita ni Aurora, kundi ang katotohanan na ang lalaking nangakong hindi ako iwan ay naging eksperto sa pag-iwan sa akin sa gitna ng lahat ng atake. Nang gabing iyon, nakahiga sa tabingang asawa ko, matagal kong tinitigan ang kisame at sa kauna-unahang pagkakataon sa aming kwarto bilang bagong mag-asawa, nakaramdam ako ng isang maliit na lamat sa loob ko. Hindi ito malaki, pero senyales ito na hindi nabuo ang tiwala ko. Pagkatapos ang gabing iyon, isang bagong kalinawan ang namayani sa akin. Patuloy akong namuhay sa bahay na iyon tulad ng dati. Bumabati, tumutulong sa paghahanda ng pagkain, para hindi mag-alala ang nga magulang ko. Pero hindi na ako naniniwala na ang pagpaparaya ay sosolusyon sa lahat. May malugar kung saan mas umaatras ka, mas itutulak ka nila. Nagsimula akong magbigay pansin sa daloing bahay. Madalas mag-usap si Senyor Vargas at Mateo tungkol sa trabaho sa opisina nila sa ikalawang palapag. Minsan, nakabukas pa ang ilaw hanggang hating gabi at maririnig mo ang kaluskos ng mapapeles, telepono, at silya. Si Aurora de la Fuente ay palaging nagsasalita tungkol sa disiplina, pero tuwing mababanggit ang kumpanya, nag-iiba ang tono niya. Nagiging mabilis ito, matalim, at balisa. Bilang isang auditor, habang mas matagal akong nabubuhay sa gitna ng tunok na ito, mas nararamdaman kong may hindi tama. Isang Sabadong hapon, halos walang tao sa bahay. Umalis si Aurora para sa isang kasal ngang kamag-anak. Si Senyor Vargas naman ay nasa isang meeting, at si Mateo ay bumalik sa opisina para sa isang emergency. Umakyat ako sa ikalawang palapag, para mahanap ng gunting na naitago ng biyenan ko ng aksidente. Pagdaan ko sa tapat ng opisina nila na bahagyang nakabukas ang pinto, nakita ko ang isang tamba ng nga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko ugaling makialam, pero sa isang sulyap lang ay nanlamig na ako. 2 budget proposals, makapatong, may parehong product code, parehong petsa, at parehong kliyente, pero napakalaking pagkakaiba sa kabuwang halaga. Kinuha ko ang nasa ilalim para ikumpara at tiningnan ko ang technical annex. Makaiba rin ang specifications ng isang mahalagang materyales. Ang isa ay nagpapakita ng superior quality, at ang isa ay inferior. Para sa isang normal na tao, masimpleng papel lang ito. Pero para sa akin, ang mga detalyeng ito ay kasing linaw ng pulang tinta sa puting papel.
Kinuha ko ang isa pang kontrata sa ilalim. Habang mas nagbabasa ako, mas bumibilis ang tibok ng puso ko. Malabo ang pagkakasulat sa seksyon ng Reception of Work. Nakasulat sa paraang pwedeng mahugas kamay ang kahit sino sa pananagutan nila kalaunan. Nakakunot na ang nuko, sinusuri ang bawat linya. Nang biglang bumukas ang pinto. Si Mateo. Pakakita niya sa mga dokumento sa kamay ko, nagiba ang mukha niya. Nawala ang pamilyar niyang pagiging kalmado. Sumugot siya sa akin at inagaw. Ang magkapapal sa kamay ko nang napakabilis kaya nasugatan ng gilit ng papel ang daliri ko. Sino nagbigay sayo ng karapatang pakialaman ang nga? Dokumento ng kumpanya, nagulat ako. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na kinausap niya ako sa ganito kabilis at katalim na tono. Tiningnan ko siya, at ang pagkagulat ko ay napalitan ng panlalami. Nakita ko lang ng aksidente. Tinitingnan ko lang naman. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang folder. Tenso pa rin ang boses niya. Ang nagawain sa kumpanya ay hindi para pakialaman mo kapag gusto mo. Tinitigan ko siya ng matalim. Kung normal na dokumento yan, hindi ka mag-overreact ng ganyan na parang may tinapakan akong sugat. Tumigas ang mukha niya. Tinalikuran niya ako sandali bago sumagot. Huwag mong i-apply ang propesyon mo sa lahat ng bagay. Bawat kumpanya may sariling paraan ng pagtatrabaho. Hindi na ako nakipaktalo. Pero ang sagot niya ay lalo lang nakpainit sa paghihinala ko. Nakpapaliwanag ang mga taong inosente. Yung mga may tinatago lang ang nagagalit kapag tinatanong sila sa mga bagay na hindi nila dapat tinatanong. Nang gabing iyon sa hapunan, mas naging mabigat pa ang atmosfera. Nakaupo ako sa tapat ni Aurora, hawak ang kubirtos, pero ang isip ko ay nasa mga dokumento pa rin kaninang hapon. Siguro naikwento na ni Mateo sa kanya, dahil kakasimula pa lang namin kumain ng maksalita siya na parang walang ibig sabihin, may magababay kasi na porket may alam lang ng kaunti sa isang bagay. Akala nila alam na nila lahat. Mas mabuti pang huwag na silang makialam sa magawain ng kalalakihan. Nagangat ako ang tingin at nakita kong pasimpleng dumaan sa akin ang tingin niya. Si Mateo sa tabi ko ay nanatiling tahimik, gaya ang dati. Si Senyor Vargas ay walang sinabi. Naglagay lang ng pagkain sa plato ng asawa niya. Ang hapunan ay parang nababalot ng makapal na usok at walang gustong magbukas ng bintana. Ibinaba ko ang mangkok ko at mahinahong nagtanong. Nakita ko lang ang ilang nga papel sa lamesa. Wala akong intensyong manghimasok. Kung nasa ayos ang lahat, wala namang dahilan para matakot na makita ito ngang iba. Hindi po ba? Ngumiti si Aurora nang may pandidiri. Gaano ka na ba katagal sa bahay na to para magbigay ng leksyon kung ano ang nasa ayos at hindi? Tumahimik ako, hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil naintindihan ko sa sandaling iyon na may nahawakan akong bagay na ayaw nilang ipagalaw. At habang mas pinagbabawalan nila ako, may sigurado akong hindi ako nagkakamali. Kalaunan noong gabing iyon, nakaupo akong mag-isa sa harap ng tokador. Tinitingnan ang maliit na sugat sa daliri ko na naghihilom na. Isa lang itong gasgas. Pero nagbigay aral ito sa akin na palaging tandaan kung paano inagaw sa akin ni Mateo ang nga papel. Isang malinaw na kaisipan ang nabuo sa isip ko. Ang itinatagong ang pamilyang ito ay hindi lang ang kalupitan ng isang biyenan, kundi isang sikreto na sapat na malaki para magpapawala sa pagiging kalmado ng isang lalaking kasing hinhin ni Mateo. Makalipas ang hapunang iyon, mas maaga akong umakyat sa kwarto kaysa sa normal. Naiwan si Mateo sa ibaba kasama ang mga magulang niya. Naririnig ko ang kaluskos ng masilya at tasa mula sa hagdanan. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, habang tinatanggal ko ang mga hikaw ko mula sa kasal. Mukhang bago sa akin ang mukha ko sa ilalim ng madilaw na ilaw. Saglit pa lang ako rito pero pakiramdam ko isang buong buhay na akong nandito. Isang buong buhay kung saan bawat salita at tingin ay nag-iwan ng marka. Kakababa ko pa lang sa cellphone ko sa lamesa nang umilaw ang screen. Isang unknown number. Ang mensahe ay may 3 o 4 na salita lang. Huwag kang pipirmang kahit ano. Tiningnan ko ang screen habang nangingilabot ang buong likod ko. Walang nakpadala, walang pagbati. Walang paliwanag, pero nakakapagtaka. Hindi ko naisip na isa itong biro. Sinabi sa akin ng aking profesional na kutop na kung sino man ito. Alam niya ang sinasabi niya. Nakreply ako. Sino to? Sa kabilang banda, katahimikan. Nakintay akong halos 10 minuto, pero walang sagot. Ang cursor lang na kumukurap sa screen. Ibinaba ko ang cellphone.
Pero hindi makapagpahinga ang isip ko dahil ang maikling mensaheng iyon ay tiyak na tumama sa mismong bagay na nagpapabagabag sa akin nitong mga nakaraang linggo. Simula noong kasal, ilang beses na akong hinilingan ni Mateo na pumirma ang nga dokumento. Minsan mga internal memos, minsan mga reports para sa mga lot ng kargamento. Sinasabi niyang pumirma ako sa ilang bahagi na selyado na para madala na niya ito agad sa meeting kinaumagahan. Sinasabi niya ito ng napaka-natural, na parang isang malit na pabor lang sa pagitan ng mag-asawa bilang utang na loob. Noong una, muntik na akong pumirma. Pero nang mabasa ko ang unang dalawang provision, napatigil ako. Ambiguous ang pagkakasulat, puno ng mga terminong gaya ng provisional agreement, subject to actual proposal, subject to further adjustments, mga salitang, kapag nagka-problema, pwedeng humila sa pumirma pababa sa balon ng pananagutan. Tinanong ko si Mateo, bakit hindi malinaw na sinasabi rito kung kaninong responsibilidad to? Siya, habang nagbubutones ng polo, ay ngumiti. Internal memo lang yan, Isabel. Palagi naming ginagawa ng ganyan. Umiling ako, lalo na kung makaproblema. Sinong mananagot? Nang araw na iyon, tumawa lang si Mateo, kinuha ang dokumento, at sinabi, sige, ako na ang bahala. Akala ko makakatulong ka para mas mapabilis ang proseso. Sa ikalawang pagkakataon, dinalhan niya akong isa pang set ng maapapel isang confirmation ng material advance. Pagbabasa ko sa mga specifications, nakita ko na abbreviated ang product code at kulang ang mga kaugnay na annexes. Iniwan ko ito sa ibabaw ng lamesa ng walang annexes. Hindi ako pipirma. Kumunot ang no ni Mateo, pero napanatili ang kalmado niya. Masyado kang istrikta. Mas mabuti nang maging istrikta kaysa pabaya, sagot ko. Nang oras na iyon, nasa sala si Aurora at nakisali. Hinihinggian ka lang ang pabor ng asawa mo. Kung ano-ano ng reklamo ang sinasabi mo, napaka-oa naman. Hindi na ako nakipagtalo. Sinabi ko lang, hindi po ako sanay pumirma ng mga hindi kumpletong papel. Nang maalala ko ang mga sandaling iyon ngayon, nanlamig ang mga daliri ko. Hindi sa nagiging praning ako, kundi may isang tao doon na malinaw na nakikita na itutulak ako sa isang napakadelikadong posisyon. Tumayo ako at binuksan ang drawer. Tahimik kong kinuha ang mga photocopies na tinago ko. Ugali ko na ito bilang profesional. Anumang bagay na nagpapakaba sa akin, mas gusto kong may kopya ako. Hindi ako nagnakaw. Kinuhanan ko lang ang picture ang mapahina na ipina-review sa akin ni Mateo at naiwang nakakalat sa lamesa. Dati inililigpit ko ito para sa pag-ingat, ngayon tinatago ko ito bilang pangangailangan. Inilatak ko ang mga papel sa ilalim ng ilaw. Isang inventory act na may hindi mabasang pirma. Isang annex na may 2 linyang nakasulat sa ibang font na parang idinagdag na lang. Isang price list kung saan hindi tumutugma ang kodes at halaga sa bersyon na nakita ko sa study room. Para sa iba, maliliit na detalye lang ito. Para sa akin, katibayan ito na ang panloloko ay hindi nagsisimula sa malalaking kasinungalingan, kundi sa isang linyang minadaling palitan, isang nawawalang annex, isang pirma sa maling lugar, isang selyo sa sariwang tinta. Biglang bumukas ang pinto. Nagulat ako at agad itinupi ang nga papel sa tamang oras. Pumasok si Mateo na lumuluwag ng kanyang necktie. Mukhang pagod siya. Tiningnan niya ako at tapos ay ang lamesa. Hindi ka pa natutulog. Tinitingnan ko lang yung ibang papel sa trabaho. Mahinahon kong sagot. Tumango siya nang hindi na nagtatanong pa. Pero pagdaan niya sa tapat ng lamesa, mabilis na dumapo ang paningin niya sa bunton ng mapapel na kakatalukbong ko lang. Isang mabilis na sulyap. Pero sapat na para maintindihan ko na sa bahay na ito, hindi lang ako ang nagmamatyag. Nang gabing iyon, natulog si Mateo, na nakatalikot sa akin. Wala na rin akong sinabi. Sa labas, nangingini ang bintana dahil sa ugong ng isang truck. Kinuha ko ulit ang phone ko at binasa ang mensahe. Ang ilang salitang iyon ay nandun pa rin tulad ng isang exclamation mark sa gitna ng screen. Binura ko ang reply ko, sinawa ang number sa isang kodname, at pinatay ang phone. Mula sa sandaling iyon, pinangako ko sa sarili ko ang isang bagay. Kahit anong mangyari, hindi na ako pipirma ng kahit anong papel dahil lang sa salitang asawa at pakikisama sa buhay. May mapatibong na inilalatak gamit ang matatamis na salita at utang na loob. At kapag nagsimula na ang iba na matakot sa pagising mo, ang unang dapat mong protektahan ay ang sarili mong katinuan. Pagkatapos kong matanggap ang mensahe, nagbago ang buhay ko sa bahay na iyon. Sa labas, mukhang ganun pa rin. Magalang akong nakikipag-usap,
Kumakain kasama ang pamilya. Pumapasok sa trabaho at umuwi. Pero sa loob, nabubuhay ako sa patuloy na tensyon. Tumihil na ako sa pagdepende sa emosyon at nagsimulang makmasid kung paano ay tinataho ni Mateo ang mga dokumento niya. Kung paano binababa ni Senyor Farkas ang boses niya sa telepono tuwing dadaan ako. At kung paano paulit-ulit na sinasabi ni Aurora na ang isang matinong babay daw ay nagdadala ng kapayapaan sa pamilya. Isang Sabado eng hapon, nagmamadaling umalis si Mateo at naiwan niya ang isang dark blue na folder. Nang mapansin niya ito, tumawag siya. Halatang balisa ang boses niya. Isabel, nakikita mo ba sa desk ko yung folder na may logo ng kumpanya? Pwede mo bang dalhin sa akin? Kailangan na kailangan ko ngayon. Tiningnan ko ang folder na nasa ibabaw ng estante sa sala. Oh, nakikita ko. Bakit hindi ka na lang magpapadala ng tao para kumuha nito? Walang oras. Kung madadaanan mo naman, pakidala na lang sa akin. Please. Huminto ako saglit bago sumagot. Sige, dadalhin ko na. Binaba ko ang telepono at kinuha ang folder. Hindi ito makapal. Pero nakakapagtaka ang pagmamadali ni Mateo. Hindi ko ito binuksan. Matapos ang nakaraang insidente, naintindihan ko na may magabagay sa bahay na iyon na ayaw nilang malaman ko. At habang mas itinatago nila, mas malala ang ibig sabihin nito. Ang kumpanya ng pamilya ay nasa isang 4-story office building na may blue glass facade at maliwanag na signboard. Mula sa labas, mukha itong maunlad at kagalang-galang na negosyo. Nagpark ako. Pumasok ako sa lobby dala ang folder. Nang makita ako ng receptionist, tumayo siya. Magandang hapon po, Ma'am Isabel. Nasa 3rd floor po si Sir Vargas. Tumango ako at umakyat. Hindi ko alam kung bakit. Pero pagdating ko pa lang sa 2nd palapag, nakaramdam na ako ang kakaibang kapaligiran. Karaniwan. Kahit tahimik sa floor na yon, maririnig mo pa rin ang bulungan ng nausapan. Tunog ng nga printers. At ang eko nga hakbang. Pero ng araw na iyon, mayroong sobrang katahimikan, na halos umaalingaw-ngaw ang tunog ng takong ng sapatos ko sa sahig. Bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Mateo. Kakatok pa lang sana ako nang makarinig ako ng boses ng isang middle-aged na lalaki. Nasa sobrang galit ay napatigil ako. Nangako kayo ng isang bagay. Pero iba ang ginawa niyo. Ginamit niyo ang trabaho ko para kumita. Tapos ngayon gusto niyong mahugas kamay. Ang boses ay puno ng pinipigilang galit. Hindi ito tono ng isang usapang negosyo. Ito ay boses ng taong naipit at wala nang dapat ikatakot. Lumapit ako sa pinto para makinig. Narinig ko ang boses ni Senyor Vargas. Mahina pero mariin. Maging maayos po kayo magsalita. Sinasabi sa kontrata kung ano ang nakasulat. Tumawa ng mapait at tuyo ang isa pang lalaki. Mayos. Nasa akin ang lahat pruweba. Kaya nga ako nandito. Mula sa original na disenyo, distribution rights, hanggang sa technical specifications akala niyo ba hindi ko alam kung gaano ang binago niyo. Mabilis ang tibok ng puso ko. Disenyo, distribution rights, technical specifications. Ang mga salitang ito ay nakatatak sa profesional na memorya ko. Pagkatapos, narinig ko si Mateo, hindi na kasing banayad ng boses niya sa bahay. Pakihinaan ang boses niyo. Please. Opisina ito. Hindi lugar para gumawa ng iskandalo. Sumigaw ang lalaki. Iskandalo? Kayo ang gumagawa ng maruruming negosyo sa likod ng nga tao at ngayon humihingi kayo ng katahimikan. Mahigpit kong hinawakan ang folder. Sa siwang mang pinto, nakita ko ang likod ni Senyor Vargas na nakaupo ng napakatuwid. Nakatayo si Mateo sa tabing lamesa at ang kabilang lalaki, na nakatalikod sa pinto, ay may malaking pangangatawan at may puting buhok. Amoy pulbura ang kwarto sa tinding tensyon. Nang yumuko ako para mas makita sila, biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Mateo at muntik nang bumangga sa akin. Nang makita niya ako, namutla ang mukha niya. Hindi gulat, kundi pagkataranta ng isang taong nabisto. Anong ginagawa mo rito? Itinaas ko ang folder. Tinawagan mo ako para dalhin to. Muntik na niyang agawin ito sa makamay ko. Ang boses niya ay mahina pero malamig. Ibigay mo na sa akin yan. Bumaba ka na, please. Tiningnan ko siya lampas sa balikat niya. Sinusubukang makmukhang kalmado. Nakarinig ako nga sigaw. May problema ba? Humambalang siya sa pinto at sa akin. Isang dating partner. Wala kang kinalaman dito. Dating partner na sobrang galit? Pagpipilit ko.
Sumagot siya ng may kakaibang bilis. Sinabi kong wala kang kinalaman dito. Ang napakabilis at matalim niyang sagot ang nakumpirma sa akin na hindi normal ang nangyayari sa loob ng kwartong iyon. Hindi na ako nakipagtalo sa hallway. Tumango ako at tumalikot. Pero habang naglalakad palayo, nakarinig ako ng isang malakas na kalabog na parang may lalaking sumuntok sa lamesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa likod ko. Pagdating ko sa lobby, nararamdaman ko pa rin ang sikip sa dibdib ko. Nagtanong ang resepsyonist, "Alis na po kayo?" "Ma'am Isabel." Tumango ako at lumabas. Ang araw ng hapon ay nagkukulay kahel sa aspalto. Patuloy sa agos ang trapik, at sa karinderiya sa tapat ay nagtatawanan ang nga tao. Pero sa isip ko ay paikot-ikot ang ngalinyang narinig ko. Ginamit niyo ang trabaho ko. Pagbabago sa specifications, distribution rights. Ang mapira-pirasong impormasyong iyon ay nagsama-sama at nagbalik ng isang muha mula sa nakaraan. Isang lalaking umupo sa harap ko ilang taon na ang nakakalipas. May ganun ding tensyon. Dahil din sa mga minanipulang dokumento, at ipinapasa sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Nung panahong iyon, nagtatrabaho pa ako sa dati kong auditing firm. Ang kaso ay napaka-komplikado kaya pinayuhan akong lahat na huwag ng makialam. Pero ako ang taong, sa paghahalukay ng mga files, ay nakatuklas ng mga binagong petsa at pekeng pirma, na naklikta sa lalaking iyon mula sa maling poratang. Nakatayo sa bangketa, hawak pa rin ang bag ko, naramdaman kong pinapawisan ang ngapalat ko. Ang lalaki sa opisina, ang pangangatawan niya, ang boses niya, ang paraan ng pagsabong ng galit niya. Bakit kamukhang-kamukha niya siya? Hindi ako makasiguro. Pero mula nang lumabas ako sa kumpanyang iyon, alam ko na ang isang bagay, ang mairregularidad, na nakita ko sa mapapel ay hindi lang maliit na issue. Ito ang dulo ng iceberg, at ako, nang hindi sinasadya, ay katatabi ko lang dito. Nang gabing iyon, pag-uwi sa bahay, hindi ko sinabi kahit kanino ang narinig ko sa opisina. Dumating si Mateo isang oras pagkatapos ko, umaastang parang walang nangyari. Naligo siya, nagpalit ng damit, at bumaba para kumain ng hapunan. Tinanong pa niya ako kung kailangan ko bang gumising ng maaga kinabukasan. Ang pagiging sobrang normal niya ang lalong nagpabagabag sa akin. May mga tao na, para magsinungaling, hindi na kailangang sumigaw o umiwas ng tingin. Sapat na sa kanilang kumilos na may sobrang kalmado, na parang hindi kailanman nag-exist ang katotohanan. Maga akong umakyat sa kwarto. Nakaupo sa gilid ng kama, sinusubukan kong alalahanin ng mas malinaw. Ang mukha ng lalaki sa opisina, ang ngaputing buhok, ang malalim at pinipigilang boses, ang paraan kung paano siya sumuntok sa lamesa, udyok ng galit sa kawalan ng hustisya, at hindi dahil lang sa pagmamayabang. Bawat detalye ay nagbalik sa akin ilang taon sa nakaraan. Sa dati kong trabaho, tanyak ang kaso ni Senyor Morales. Ang kumpanya niya ay kinasuhan ng pandaraya. Ang nga dokumento ay nagpapakita ng mga pinalitang petsa at magkakasalungat na pirma, at halos buong responsibilidad ay ibinabato sa kanya. Gusto na ang marami sa kumpanya namin na isara agad ang kaso para maiwasan ang gulo, pero habang mas nag-imbestiga ako, mas nararamdaman ko na may hindi tama. Ang nga pinaka-obvious na pagkakamali ay mukhang patibong, habang ang tunay na mapanganib na detalye ay nakatago sa mga digital files na may minanipulang date-modified at mga pinakpalit-palit na annexes. Nagstay akong ilang gabi sa opisina. Sinusubaybayan ang bawat pagbabago. Nakukumpara ng nga pirma, at sign check ang nga hard copy laban sa digital files. Sa huli, nadiskubre ko ang buong kadena nga manipulasyon. Pinatunayan kong hindi si Senyor Morales ang may sala, kundi siya ang biktima. Nang lumabas ang katotohanan sa publiko, umupo siya sa harap ko ng tahimik sa mahabang panahon. Pagkatapos, ang lalaking ito, na doble ang edad ko, ay tumayo, yumuko ng malalim at nagsabi, "Binibining Garcia, may utang na loob ako sayo. Kung kailanganin mo man ako balang araw, babayaran ko ang utang ko, kahit ano pang mangyari." Sa sandaling iyon, ngumiti lang ako at sinabing ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi nagtagal pagkatapos nun, lumipat akong kumpanya. Lumipas ang mga taon at ang pangakong iyon ay unti-unting nawaglit sa isip ko. Ngunit nang hapong iyon, ang isang boses sa likod ng pinto ang nagpabalik ng lahat. Kinuha ko ang cellphone ko at hinanap ang lumang numero ni Senyor Morales sa mga lumang contacts at emails ko. Matapos ang kalahating oras, nahanap ko ang email address at numero na nasave ko taon na ang nakakalipas. Matagal kong pinagmasdan ang numero, hindi nangangahas na tumawag.
Hindi ako nag-aalangan dahil natatakot akong makabala, kundi dahil alam kong sasandaling gawin ko yon. Hindi na lang basta hinala ang lahat ng ito. Habang nakaupo, narinig ko ang boses ni Aurora mula sa ibaba. Isabel, mahanda kang mayos na damit bukas. Para sa salo-salo ng pamilya 3 araw pagkatapos ng kasal. Ayokong magmukhang basahan ang pamilya mo. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone ko at sumagot, Opo, ma. Alam ko. Salo-salo ngeng pamilya. Pagkarinig sa mga salitang iyon, nanguluntoy ang puso ko. Sa teorya, dapat itong hapunan para mas mapaglapit ang dalawang pamilya, pero sa sitwasyon ko, hindi ko maisip na magiging mapayapa ang pakikitang ito. Ilang sandali pa, tinawagan ko ang nanay ko. Hello Isa, anak. Nagtutupi ako ng tuwalya. Sabi niya sa pamilyar na malambing niyang boses. Matapos makwentuhan ng kaunti, binuksan ko ang tungkol sa salo-salo. Ang nanay ko, gamit ang palagi niyang mapakumbabang tono na gustong umiwas sa gulo, ay nagpayo. Anak, pagpunta mo doon, habaan mo ang pasensya mo. Simpleng salo-salo lang yan. Sana matapos ng mabilis at mapayapa. Kahit ano pa man sila, panatilihin mo ang pagiging edukada. Pagkarinig dito, nakaramdam akong bara sa lalamunan ko. Palaging ganito ang nanay ko, pinipiling magparaya para mapadali ang buhay ng iba. Pakikisama. Opo, mo, alam ko, sagot ko. Sa sandaling iyon, ang tatay ko, na siguradong nasa malapit lang, ay kinuha ang telepono. Ang boses niya ay malalim at direkta. May tinatago ka ba sa amin, anak? Nanlamig ako. Ganyan ang tatay ko. Hindi siya nagtatanong ng marami, pero kapag nagtanong siya, ibig sabihin may naramdaman siyang iba. Tumingin ako sa labas ng bintana at mahinang sinabi, wala pong seryoso, pa. Medyo pagod lang po. Tahimik siya ng ilang segundo at tapos sumagot, pwedeng mapagod. Pero kailangan mong panatilihing malamig ang ulo mo. Kung may hindi tama, huwag mong pasanin lahat ng mag-isa. Kinagat ko ang labi ko at tahimik na tumango. Isang simpleng linya lang ito pero naramdaman kong napuno ng luha ang mga mata ko. Alam kong ramdamang tatay ko na may mali, pero hindi niya ako pinipilit. Binaba ko ang telepono, binuksan ulit ang phonebook ko, at inisave ang numero ni Senyor Morales gamit ang maikling pangalan. Morales. Ibinaba ko ang cellphone sa lamesa at hindi pa rin tumatawag. Gusto kong bigyan ang kasal na ito at ang salo-salonging pamilyang huling pagkakataon para panatilihin ang imahe namin. Pero sa kaibuturan ko, alam kong hindi na ito tungkol sa isang mahigpit na biyenan o isang asawang walang paki. May nabubuong bagyo, at kailangan kong ihanda ang pag-alis ko bago pa ito tuluyang sumabo. 3 araw matapos ang kasal. Para sa salo-salonging pamilya, maaga akong gumising. Sinabi sa akin ng nanay ko na mahalagang araw ito, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa paggalang sa pagitan ng dalawang pamilya. Nagsuot akong disenteng damit, itinali ang buhok ko, at tiningnan ang basket ng regalo. Late nang bumaba si Mateo, napakayos ng hitsura gaya ng dati, pero halos hindi siya makatingin sa mga mata ko. Sa daan, sinabi niya sa akin, sa pagkain mamaya, huwag kang masyadong magpaapekto ha, formalidad lang ang lahat. Nang marinig ko ito, lumingon ako sa bintana. May mga salita na mukhang pampalubaglub. Pero sa totoo lang, ito ay manipis na tela lang para takpan ang ngatinik. Naunang dumating ang nga magulang ko. Ang tatay ko, suot ang lansang puting polo, ay may dalang isang bag ng prutas. Ang nanay ko, suot ang kulay alak na damit, ay pilit na pinapanatili ang ngiti. Nang makita niya ako, ngumiti siya at inayos ang kwelyo ng damit ko, gaya noong bata pa ako. Naging emosyonal ako sa simpleng gesture na iyon. Sinalubong kami ni Aurora de la Fuente nang may pagalang na kasing laming ng yelo. Inimbitahan niya kaming umupo. Nagutos na mag-serve ngang tesa at sinuri ang basket ng regalo. Salamat sa abala. Kahit hindi naman kami kinukulang sa bahay na to, ang komento niya, na mukhang magalang, ay may bahit ng pagmamaliit. Mapakumbabang sumagot ang nanay ko. Simpleng alaala lang po yan, Aurora. Importante po ang pagiging magalang para magkaroon ng maayos na relasyon ang nga bata. Tumango si Aurora pero hindi na pinansin ang sinabi niya. Lumingon siya sa katulong at malakas na sinabi, kapag may mabisita, dapat mas maayos ang handa. Ayokong isipin nila na hindi natin alam kung paano tumanggap ng pamilya ng asawa. Ang lamesa ay puno ng nakahandang isdang inihaw, garlic butter shrimp, at litsong manok. Muha itong napakagandang piging. Pero nakaupo roon sa gitna ng amoy ng pagkain.
Naramdaman ko lang na kinukulang ako sa hangin. Dahil alam kong ang pinakamabigat sa araw na iyon ay hindi ang nasa lamesa. Kakasimula pa lang namin kumain ng magsalita si Aurora, na parang wala lang. Siguro hindi kayo sanay sa mga ganitong klaseng pagkain sa inyo, ano? Nag-angat ako ang tingin. Huminto ang nanay ko habang nakahawak sa tinidor. At dahan-dahang ibinabang ang tatay ko ang baso niya. May matinding tensyon. Sinubukan kong pagaanin ang sitwasyon. Mas simple po kami kumain sa bahay, ma. Pero ang mahalaga po ay makakasama tayo. Bago pa ako matapos, sumagot si Aurora ng may sarkastikong ngiti. Siyempre, kanya-kanyang nakasanayan yan. Pero sa panahon ngayon, hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan may klase, magandang basehan. Kung wala, mahirap palakihin ang mga anak. Para palipasin ang tensyon, ang nanay ko ay naglagay ang isang piraso ng manok sa pinggan niya. Hindi man po kami mayaman, pero palagi po naming tinuruan ang anak namin na maging marangal na tao. Ikiniling ni Aurora ang ulo niya. Ang boses niya ay kasing lambot ng seda pero bawat salita ay parang saksak ng patalim. Maganda ang maging marangal, pero may mga bagay na hindi na ituturo. Bawat isa ay produkto ngang kapaligiran niya. Nanlamig ang mga daliri ko. Hindi na ito simpleng pasaring. Isa itong sampal sa uring ng buhay na itinaguyot ng mga magulang ko. Lumingon ako kay Mateo. Nasa tabi ko siya. Nakatingin lang sa plato niya. Bumulong lang siya ng mahina. Ma, kumain na lang po tayo at huwag nang masyadong magsalita. Ang reaksyon niya ay napakahina na lalo lang nagpatunay na narinig niya ang lahat. Si Senyor Vargas ay halos walang imik. Kumain lang siya at tinanong ang tatay ko tungkol sa negosyo naming sari-sari store. Pero hindi rin noon nagaan ang atmosfera. Dahil habang matapat na nakukwento ang tatay ko tungkol sa aming munting tindahan, sumingit si Aurora. Ang maliit na negosyo sa lumang kalye ay paniguradong napakahirap at puro sakripisyo. Kaya sinasabi ko na napakahalaga na mag-asawa ngang isang taong may kakayahang sumalo sayo. Kung hindi, isang buhay ng pagdurusa. Sa pagkakataong ito, tiningnan siya ang tatay ko ng diretso. Ang mga mata niya ay hindi matigas, kundi kalmado. Puro sakripisyo po, Totu. Pero sa bahay namin, hindi kami nabuhay sa pawis ngang ibang tao o sa anumang hindi amin. Natahimik ang lamesa. Alam kong umabot na sa hangganan ang tatay ko. Hindi siya bastos sa pagsagot niya. Pero nilinaw niya na ipinagtatanggol niya ang dangal niya. Ngumiti si Aurora ng may halong pandidiri at humigop ngang sabaw na parang walang nangyari. Wala naman akong sinasabing iba. Sinasabi ko lang na bilang nga magulang. Gusto natin ang pinakamabuti para sa mga anak natin. Si Mateo, bata pa lang, nasanay na sa magandang buhay. Ngayong nagpakasal na siya, inaasahan ko na ang asawa niya ay marunong sumabay sa antas niya, at marunong mag-alaga sa reputasyon niya. Mahigpit kong hinawakan ang kubirtos ko. Ma, kung may gusto po kayong sabihin, diretsuhin niyo na po. Huwag na po kayong magpaligoy-ligoy. Hinawakan ni Mateo ang kamay ko sa ilalim ng lamesa. Hinihiling na kumalma ako, pero tinabik ko ito. Hindi na ang sarili kong pride ang nakataya rito, kundi ang sakit na makita ang mga magulang ko na nakaupo sa harap ko at kinakaya ang lahat ng pamamahiya para lang mapanatili ang pagiging edukado nila, pakikisama, at hiya. Nang makita ng nanay ko ang sitwasyon, sinubukan niyang pakalmahin ang lahat. Kumain na po tayo ng mapayapa. Araw ng selebrasyon ito. Tiningnan ko siya. Napakarupok ngiti niya at nawa ako. Sa sandaling iyon, alam kong hindi magtatapos ng maayos ang salo-salo na ito, kahit gaano pa kami makunwari. Dahil kung ang isang tao ay nasanay ng maliitin ka, kahit ang pinakamasarap na piging ay hindi may tatago ang kawalan ng laman sa puso niya. Pagkatapos ang pagkain, nanatiling mabigat ang paligid. Ang tatay ko ay nasa sala, umiinom ang sana may kalmadong muha, pero ang nga kamay niya ay nakakuyom sa tuhod niya. Nakaupo sa tapat niya si Senyor Vargas. Sinusubukang magpanatiling normal na usapan tungkol sa negosyo para mawala ang tensyon. Naglikpit kami ngang nanay kong nga plato at dinala ito sa kusina. Ayaw ko siyang patulungin. Nasasaktan akong makita siyang nagtatrabaho sa bahay na ito, pero ganun ang nanay ko. Hindi niya kayang makakita ngang hugasin ng hindi ginagawa. Lalo na't nakikita niyang nailang ang bagong kasal niyang anak sa ibang kusina. Nilapak ko pa lang ang naplato sa lababo. Nagtupi na siyang manggas niya at tumabi sa akin. Ma, wag na po. Ako na po diyan. Punta na po kayo sa sala kasama ni Papa. Pakiusap ko. Umiling siya.
Ang boses niya ay kasing lambing pa rin ng dati. Ilang plato lang to. Anak, tutulungan na kita para mabilis matapos. Ayokong sabihin nila na tamat o wala kang alam gawin nang marinig ko yon, na puno ngang luha ang mamata ko. Sinasabi niya yon ng magaan, pero alam kong sinusubukan niya akong protektahan. Agawin ko na sana sa kanya ang nga plato nang makarinig kami ngang ngatawanan mula sa sala. Siguradong may bisita. Isang middle-aged na babae ang sumilip sa pinto ngang kusina. Ngumiti, at nagtanong ng malakas kay Aurora. Aurora, sino yang nahuhugas diyan sa loop? Nagangat ako ngeng tingin. Napatigil din ang nanay ko habang may hawak na platong puno ngeng sabon. At pagkatapos, mula sa sala, umalingaw-ngaw ng malinaw at casual ang boses ni Aurora de la Fuente, na parang nagsasabi lang ng isang walang kwentang bagay. Ah, siya yung katulong natin sa bahay. Para akong nabingi. Nanigas ang nanay ko. Bahagyang nangingini ang kamay niya, at may tumulong sabon sa lababo. Mabilis akong lumabas ng kusina. Inisip kong baka malilang ang dinig ko. Pero nagpatuloy si Aurora kasabay ng isang nakakainsultong tawa. Mga taong probinsya, galing sa mahihirap na lugar, sanay na sila sa ganyang trabaho. Kung sinaksak, ako, ne kutsilyo sa dibdib. Hindi sana ito ganito kasakit. Ang nanay ko isang babaeng namuhay ngang buong buhay niya ng marangal. Walang inapakang tao. Hindi kailanman nanigaw kahit kanino ay kakatawak lang nakatulong sa bahay ng mismong manugang niya sa harap ng isang bisita. Nabitawan ko ang platong hawak ko sa ibabaw ng marmol na lababo. Tuyo at matalim ang tunok nito. Nakaramdam ako ngang pag-init ng buong katawan, pero nagyayelo ang nga kamay ko. Dumiretso ako sa nanay ko, hinawakan ko ang braso niya, at hinila siya palabas ng kusina. Tara na, ma. Litong bumulong siya. Anak, hayaan mo na akong tapusin. Nangangatal ang boses ko. Lumabas na po kayo diyan. Pagdating sa sala, humarang ako sa pagitan niya at ni Aurora at tinitigan ko siya sa mata. Ang nanay ko ay hindi katulong. Natahimik ang buong sala. Namutla ang bisita. Siguradong hindi niya inaasahan ang reaksyon ko. Nanatiling nakaupo si Aurora ng tuwid. Pinaglalaruan ang kanyang tasa ang tesa na parang walang anumang pagsisisi sa ginawa niya. Tumaas ang isang kilay niya. Bakit? May malaki bang pinakaiba sa ginagawa niya ngayon? O baka akala mo, ang ibig sabihin ng pagiging pamilya ay pumunta lang kayo rito at umupo? Pakiramdam ko hindi ako makahinga. Hinawakan ng nanay ko ang kamay ko mula sa likod. Nangingini ang boses niya. Anak, wag na. Ayos lang. Walang problema. Ang ayos lang niya ang higit na dumurok sa puso ko. Habang mas nakpapareya siya, mas nakakaramdam akong matinding hiya para sa kanya. Tumayo na ang tatay ko, madilim ang muka. Hindi siya sumigaw, pero kitang-kita mong gumagawa siya ang sobrang laking effort para magtimpi para sa akin. Lumingon ako kay Mateo. Nakatayo siya sa tabi ng isang aparador. Nakapatong ang isang kamay sa silya. Palipat-lipat ang tingin sa nanay ko at sa nanay niya. Nahintay ako ngang kahit isang linya. Ang kailangan ko lang ay sabihin niyang, Ma, sumobra ka na. Sapat na sana yon para patunayan na hindi ako nakamali sa kanya. Pero wala siyang sinabi. Kinagat niya ang labi niya. Tumingin sa ibaba. At nanatiling tahimik. Na parang ang hindi niya pagsasalita ay magpapawala sa lahat ng gulo. Sa sandaling iyon, may nasira sa loob ko. Hindi na ito simpleng pakadismaya, kundi ang malamig na katotohanan ng isang pagkabigo. Ang lahat ng pangako niya, lahat ng paglalambing, lahat ng hindi kita iwang mag-isa ay naging mga walang kwentang salita. Nang makita ni Aurora na hindi ako kumikilos, lalo siyang tumapang. Ibinaba niya ang tasa ng may kalabog, at tinaasan ako ng boses. Ang mataong mahihirap na walang pinag-aralan ay hindi marunong magturo sa mga anak nila. May sinabi ba akong kasinungalingan? Sumabog ang linyang yon sa hangin. Narinig ko ang pagpigil ngang hininga ng nanay ko, at nakita ko ang pamumula ng matangang tatay ko. Sa pagkakataong iyon, naubos ang huling pata ng pasensya ko. Tiningnan ko si Aurora, at sa isang mabagal at malamig na boses, nagtanong ako, sinong tinawag mong walang pinag-aralan? Itinaas niya ang baba niya bilang pahamon. Kung sinong tinatamaan, ay hindi ko na naramdaman ang takot o ang obligasyong maging disant. Isang bagay lang ang iniisip ko. Kung atras ako ngayon, apakan ang mamagulang ko ng ganito sa buong buhay nila, at may mga bagay na pwedeng tising ang isang anak. Pero hinding-hindi ka pa inaalipusta ang mga magulang niya. Humakbang ako palapit.
Ang pagmamahal ko kay Mateo, ang pasensya sa pamilya niya, ang pag-asa sa isang maayos na tahanan. Lahat ng ito ay namatay ng sandaling na nahimik siya. Humakbang ako at parang pigil hininga ang buong sala. Lumayo ng bahagya ang kaibigan ni Aurora dahil sa sobrang ilang. Nakatayo na si Senyor Vargas, at lumapit ang tatay ko na parang natatakot na makawala ako sa kontrol dahil sa galit. Hawak pa rin ng nanay ko ang braso ko. Nanginginig ang kamay niya. Tinitigan ko si Aurora. Tatanungin ko po kayo ulit. Sino ang tinawag ninyong walang pinag-aralan? Hindi ko na siya tinawag na ma. Siguro ang pagbabagong iyon ang nakagulat sa kanilang lahat. Pero hindi siya tumigil. Ipinakita niya ang nakasanayan niyang ngiti na nagpapakitang nakakaangat siya. Bakit ganyan ka makapag-react? Tinatamaan ka ba? Rinig ko ang tibok ng puso ko. Pero napakalinaw ng isip ko. Sobrang linaw. Kaya nakikita ko ang pag-alon ng tasa sa tasa niya. Ang namumutlang buko ng gadaliri ni Mateo dahil sa sobrang higpit ng hawak sa lamesa. At ang namumulang mata ng nanay ko. Sinusubukang huwag umiyak. Lumingon ako kay Mateo sa huling pagkakataon. Wala ka bang sasabihin? Hindi malakas ang boses ko, pero sapat ang talim nito para hiwain ang katahimikan. Ibinuka niya ang bibig niya, pero walang lumabas. Tumingin siya sa nanay niya, sa tatay ko, sa sahig, at sa huli. Nakautal lang siya ng isang napakawalang kwentang linya. Isabel, kumalma ka. Tumawa ako. Isang maikli, tuyo, at napakalaming na tawa na kahit sa akin ay kakaiba ang tunog. Pagkatapos ng lahat, yan lang ba ang tanging naisip mong sabihin? At ano bang gusto mong sabihin niya? Singit ni Aurora. Ako ang nanay niya. 4 na araw ka pa lang dito sa bahay na to. Gusto mo nang kalabanin nga. Asawa mo ang sarili niyang nanay. Iyon ang tuluyang nagpasabog sa akin. Wala na akong ibang narinig. Naramdaman ko na lang na kumukulo ang dugo ko. At bago pa siya may masabi ulit, umangat ang kamay ko. Pa, hindi ito isang walang kontrol na hampas, kundi isang matibay at direktang sampal sa kayabangan ng babaeng kakatanggal lang sa dignidad ng nanay ko bilang katulong at sa magulang ko bilang walang pinag-aralan. Nilingon ni Aurora de la Fuente ang muha niya. Nanlaki ang nga mata sa sobrang gulat. Nabitawan niya ang tasangang saa at namansahan ang charpet. Napanganga ang bisita niya. Sumigaw si Senyor Vargas, Isabel, anong hinagawa mo? Hinawakan ng nanay ko ang braso ko dahil sa sobrang takot. Anak. At si Mateo ay nanigas sa kinatatayuan niya na parang siya ang sinampal sa mismong maskara ng hipokrisya na sinusubukan niyang panatilihin. Nautal siya. Anong ginawa mo? Lumingon ako sa kanya. Kasing lamig ng yelo ang boses ko. Ginawa ko ang dapat mong ginawa noong nagsimula ang nanay mong insultuhin ang nga magulang ko. Walang nasabi si Mateo. Namumutla ang muha. Habang hawak ang pisngi, sumisitsit si Aurora. Walang hiya. Naglakas loob kang sampalin ako. Lumapit ako sa kanya at humarang sa pagitan niya at ng nanay ko. Sino ang tinatawag mong walang hiya? Subukan mong magsalita pa ang isa tungkol sa mga magulang ko. Siguro sa unang pagkakataon simula nang dumating ako sa bahay na iyon. Nakita sa akin ni Aurora ang ibang tao hindi ang masunurin at nakangiting manugang, kundi isang naipit na babae na sumasagot gamit ang tingin ng isang taong wala nang dapat ikatakot. Tinitigan niya ako, pero hindi siya nagsalita. Siguradong mas hindi masakit ang sampal kumpara sa pagkagulat niya na naglakas loob akong gawin iyon. Tinalikuran ko siya at hinawakan ang kamay ng nanay ko. Malamig na malamig ito. Kinuha ko ang bag niya at tiningnan ang tatay ko. Pa, alis na tayo. Tiningnan ako ang tatay ko ng ilang segundo. Ang mata niya ay nagpapakitang sakit, pagmamahal, at awang hindi na kailangang salita para maintindihan ko. Lumapit siya sa nanay ko at inakbayan ito. O, alis na tayo. Tinalikuran namin sila at naglakad palabas. Sa pintuan, nanginginig pang bumulong ang nanay ko. Anak, hindi ba tayo sumobra? Humingi kang tawad sa kanila. Lumingon ako para tignan siya para tignan ang muhang babaeng tiniis ang lahat ng kahihiyan sa buong buhay niya. Na ngayon ay pinahiya sa salo-salo para mismo sa anak niya. Nakabuhol ang lalamunan ko. Pero naging malinaw ang boses ko. Wala pa po akong ginagawa, ma. Sa likod namin, patuloy na sumisigaw si Aurora. Ang ganyang klaseng manugang ay walang utang na loob, mga taong mahihirap at walang modo. Huminto ako. Ganun din ang mga magulang ko. Lumingon ako at direktang tiningnan ang sala na iyon si Aurora na hawak pa rin ang pisngi. Si Senyor Vargas na madilim ang muha. Si Mateo na nanigas sa gitna ng kwarto. Tiningnan ko silang lahat isa-isa.
na parang itinatatak ko sa isip ko ang mga mukha nila bago ko sirain ang formalidad na sobrang pinipilit nilang panatilihin. At sinabi ko ng napakabagal, sa loob ng kalahating oras, maintindihan niyo kung ano ang ibig sabihin ng hindi pagiging karapat-dapat. Matapos itong sabihin, binuksan ko ang pinto at lumabas. Walang pumigil sa akin. Baka inisip nilang dalalang ng galit ang mga salita ko. Baka sa paningin nila, ako pa rin ang bagong kasal na manugang na umuwi lang ng bahay ng mamagulang para umiyak at antayin ang asawa niyang sunduin siya. Hindi nila alam na mula nang marinig kong tinawag ni Aurora de la Fuente ang nanay ko na katulong, may namatay na sa loob ko. At kapag namatay na ang pagmamahal, hindi mo na ipagpapalit ang dangal mo para lang sa isang huwat na kapayapaan ng pamilya. Sa labas, nagsisimula nang bumaba ang araw ng hapon. Sa kalsada, may mga batang naglalaro sa bisikleta. Nagpatuloy ang buhay na walang alam sa bagyong sumabog sa loob ko. Nagtanong ang tatay ko, mas nasaktan ang boses kaysa galit. Anong gagawin mo, anak? Inilabas ko ang cellphone mula sa bag ko. Inilawan ng screen ang aking namumutla. Pero matatag na mukha. Hinanap ko ang pangalan na inisave ko nung nakaraang gabi. Morales. Uminto ako saglit at pinindot ang tawag. Nang marinig ko ang ring, alam ko na mula sa sandaling iyon, ang halagang babayaran ng pamilya Vargas ay hindi lang isang sampal. Ito ang bayad para sa lahat nege pagmamalit, pagkukwenta, at pamamahiya nila sa pamilya ko at sa aming kasal. Sa ikatlong ring, sumagot siya. Ang boses ni Senyor Morales ay malalim at kasing, sigurado NG natatandaan ko. Isabel Garcia. Nakatayo sa labas ng bahay ng mabienan ko. Tumatama ang hangin sa mukha ko. Pinilit kong hindi manginig ang boses ko. Opo, ako po to, Senyor Morales. Kailangan ko pong tuparin niyo ang pangako niyo sa akin. Nakaroon ng isang segundong katahimikan. Walang paligoy-ligoy, walang gulat. Sinabi lang niya. Sa wakas, dumating din ang oras. Nanlamig ako sa sagot niya. Alam niyo na po ang tungkol sa kumpanya nila. Alam ko. Direkta niyang sagot. Hindi lang ngayon. Hinihintay ko lang ang tamang panahon para putulin lahat ng kaunayan. Mas hinikpitan ko ang hawak sa telepono. Biglang naging malinaw ang lahat. Hindi lang pala ako ang nakakita may aga irregularidad. Dahan-dahan kong sinabi sa kanya. Hindi ko po kailangan ng awa mula kahit kanino. Gusto ko lang mabawi ang hindi nila pagmamayari. At hindi ako madawit sa mga anomalya nila. Huwag kang mag-alala. Sagot niya. Ilalayo kita sa lahat ng ito. Mula nang tumawag ka, gumalaw na ang lahat. Hindi po ito pahihiganti, pagpipilit ko. Ito ay pagbawing kung ano ang tama at pagtigil sa patuloy nilang pananakit sa iba. Tiningnan ko ang nga magulang ko. Tahimik akong pinagmamasdan ng tatay ko. Ang nanay ko, namumutla pa rin, ay nakahawak sa damit niya. Oh, naintindihan ko. Sagot ko. Naging maikli ang tawag, walang madramang pangako. Pero ang iksi nito ay nakumpirma na nagsimula ng umandar ang makinarya. Wala pang 10 minuto pagdating namin sa bahay. Tumunog ang phone ko. Si Mateo. Hinayaan ko itong tumunog at saka ko sinagot. Hindi nakalmado ang boses niya. Halos sumigaw siya. Anong ginawa mo? Nakasandal ako sa pinto ngang bahay namin. Nakatingin sa tindahan ngang magulang ko. Sumagot ako ng may katahimikan na kahit ako ay nagulat. Anong ibig mong sabihin? Yung sampal o yung kapalit nun? Hindi siya nakapagsalita. At tapos ay sumabog. Kakatapos lang kanselahin ng pinakamalaking partner natin ang kontrata. Nablok na tayo sa technical system. Kinanselaing. Distributor sa North ang nga orders nila at tumawag ang bangko para i-review ang credit line natin. At may lakas ka pangalup sabihing wala kang ginawa. Pumikit ako ang 1 segundo. Mas mabilis ito kaysa sa inasahan ko. Kinuha ko lang kung ano ang hindi inyo. Sagot ko. Isabel. Sigaw niya. At pagkatapos ay ibinaba ang boses. Na parang natatakot na mawala ang huling pagkakataon na makumbinsi ako. Kung galit ka, sa akin ka magalit. Pero wag mong idamay ang kumpanya. Trabaho itong buong buhay ng pamilya ko. Tumawa ako ng mapait. At ang dangal ng mga magulang ko ay hindi trabaho ng buong buhay nila. Natahimik ang kabilang linya. Nagpatuloy ako. Bawat salita ko ay parang bumabagsak na bato. Nung tinawag ng nanay mo na katulong ang nanay ko, nanahimik ka. Nung ininsulto niya ang mamagulang ko, nanahimik ka. Ngayong nasusunog ang kumpanya mo, bigla mong nalaman sabihin ang salitang pamilya.
Narinig ko ang mabigat na pahinga niya at mangga-ingay sa background. Pagkatapos, ang boses ni Aurora, mas nakakairita at mas balisa kaysa dati. Akin na yang telepono. Isang sandali pa, siya na ang sumisigaw. Ang galing mo, Isabel. Masaya ka na ngayon na sinira mo kami. Isa kang ahas. Inilayo ko ang phone sa tainga ko at inantay siyang matapos. Dapat niyo pong intindihin ang pagliligtas ng bahay niyo. Sagot ko. Mas malakas siyang sumigaw. Sino ka ba sa akala mo? 4 na araw ka pa lang sa bahay ko, gusto mo na kaming pabaksakin. Tiningnan ko ang nanay kong nakaupo sa silya at naalala ko ang mukha niya nung tinawag siyang katulong. Naging kasing lamig ng yelo ang boses ko. Ako ang anak ng babaeng kakapahiyan niyo lang. Sapat na yon. At ibinaba ko ang tawag. Agad akong nakatanggap ng text mula kay Senyor Morales. Hindi lang nila sinira ang kontrata. Ipinadala ko na ang kaso sa mga abogado ko. Binasa ko ito ng 2 beses. Imbes na makaramdam ng kasiyahan, naramdaman kong napakalinaw ngang isip ko na parang nagising mula sa isang mahabang panaginip. 20 minuto makalipas, nagsimulang tumunog ang landline sa bahay. Tapos ang phone ng nanay ko. At pagkatapos ay ang phone ng tatay ko. Mga unknown numbers mula sa kumpanya ng Vargas. Mga empleyadong desperado na tumatawag sa kahit anong numero na meron sila. Sinagot ng tatay ko ang isang tawag at agad na ibinaba. Tiningnan niya ako. Napag-isipan mo ba to ng mabuti, anak? Tumango ako. Wala po akong ginawang masama, pa. Niligtas ko lang ang sarili ko mula sa pagdamay nila sa akin. Hindi na nagtanong ang tatay ko. Inabutan niya ako ng isang basong tubig. Buo ang boses niya. Kung wala kang ginawang masama, wala kang dapat ikatakot. Pagkarinig ko nun, naramdaman kong napuno ng luha ang mata ko. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa unang pagkakataon mula nang magpakasal ako, naramdaman kong tumutuntong ulit ako sa sarili kong lupa. Kalahating oras makalipas, muling tumunok ang telepono. Si Senyor Morales. Tapos na ang unang bahagi. Sabi niya, hindi sila babagsak sa magdamag, pero sapat na ito para maintindihan nila na ang imperyo nila ay itinayo sa bulok na pundasyon. Sopot na po yun, sagot ko. Idinagdag niya. Isabel, mula ngayon, huwag kang pipirma ngahit ano, huwag kang tatanggap ng kahit ano, at huwag kang makikipagkita ng mag-isa kahit kanino sa pamilyang yon. Tumingin ako sa langit ng papalubog na araw at malinaw na sumagot. Mula noong lumabas ako sa pintuan na yon, alam ko na pong wala ng atrasan. Wala pang isang oras, biglang bumukas ang pintuan ng bahay namin. Naunang pumasok si Aurora de la Fuente. Gulo-gulo ang buhok, kalat ang lipstick, at walang bakas ang dati niyang kayabangan. Sa likod niya, mukhang kakatapos lang salantahin ng bayo sina Mateo at Senyor Vargas. Pakakita niya sa akin, dinuro ako ni Aurora. Masaya ka na ba? Kuntento ka na bang sinira mo kami? Bago pa ako makasagot, lumabas ang tatay ko mula sa kaha at humarang sa harap ko. Ang boses niya ay malalim at mariin. Nasa bahay ko po kayo. Matuto kayong gumalang. Patakbong lumapit si Mateo at hinawakan ako sa braso. Isabel, pakiusap. Murahin mo ako. Sigawan mo ako. Kahit anong gusto mo, pero sabihin mo sa kanilang itigil na to. Magulo na ang buong kumpanya. Tinabi ko ang kamay niya. Nung pinapahiya ng nanay mo ang magulang ko, tahimik ka. Ngayong nasusunog ang kumpanya mo, ngayon ka magsasalita. Nanigas si Mateo. Sumigaw si Aurora. Basak ang boses. Asawa mo siya. Bilang asawa, kailangan mong iligtas ang pamilya ng asawa mo. Tinitigan ko siya. Mula nung tinawag niyo ang nanay ko na katulong, hindi na yon pamilyang asawa ko. Sa gitna ng tensyong iyon, nilabas ko ang cellphone ko at ipinaplay ang isang recording na itinabi ko. Umalingaw-ngaw ang boses ni Aurora sa sala. Pagtiyagaan mo na yung babaeng yan ng ilang buwan. Pagkatapos ng kasal, gagamitin natin ang mga koneksyon niya at ang maganda niyang reputasyon bilang auditor. Tapos titingnan natin. Pagkatapos, narinig si Mateo na bumubulong. Ma, hinaan mo boses mo. Pagkatapos ang recording, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Nakakuyom ang mga kamay ng nanay ko. Tinitigan ang tatay ko si Mateo na may matinding kalamigan. Namumutla si Mateo na parang kandila at nautal. Isabel, hayaan mong magpaliwanag ako. Ngumiti ako ng mapait. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang huminto sa labas ng pinto.
Pumasok ang ilang tao, kabilang si Senyor Morales at isang lalaking may dalang briefcase na nagpakilalang abogado niya. Naglabas siya ng mga dokumento, emails, at technical annexes. Sa ilang minuto lang, gumuho ang maskarangang pagiging kagalang-galangang pamilya Vargas. Ginamit nila ang nga disenyo at distribution channels ni Senyor Morales para kumita. Nagpalit ng nga materyales sa mas mura. Iniba ang nga ulat, at nahanda ng nga malalabong papeles para isisi sa iba kapag nakaproblema. Napasalampak si Mateo sa sahig. Basak ang boses niya. Nung una, nilapitan kita dahil may kailangan ako. Totoo yun, pinaimbestigahan kita. Alam kong auditor ka. Walang dungis ang record mo at disenteng tao ang pamilya mo. Pero nung tumagal, minahal na talaga kita. Pangako, nang marinig ko ito, pakiramdam ko ay nadurog ang lahat ng magagandang alaala na itinago ko para sa kanya. Dahan-dahan akong sumagot, kung naging mas inosente lang ako ng kaunti. Kung mas nagtiwala ako sa'yo ng kaunti. Ngayon, ako ang mag-isang nasa gitnaeng lahat ng basurang yan. Habang nasa sahig si Mateo, isang batang babay ang pumasok. Siya si Sarah, isang dating empleyadang kumpanya. Tiningnan niya ang lahat at nagsabi, witness ako. Isang beses, nung lasing si Senyor Vargas, sinabi niya sa mga kasamahan niya na ang pagpapakasal kay Isabel ang pinakamagandang sugal at negosyo sa buhay niya. Wala nang dapat pagtalunan. At pagkatapos, ang huling nagpatahimik sa lahat ay ang tatay ko. Pumasok siya sa loop at naglabas ng isang lumang folder. Ipinatong niya sa lamesa ang nga resibo at bank statements. Ang pera na idinagdag ng pamilya namin para sa kasal. Ang gastos sa mga singsing. Ang malaking bahagi ng down payment ng tsondo na titirhan sana namin. At higit sa lahat, ang isang malaking utang na ipinadaan namin sa isang kaibigan. Isang taon na ang nakakalipas para isalba ang kumpanya nila mula sa pagkalugi. Tiningnan ng tatay ko si Senyor Vargas. Wala kayong ibang ginawa kundi sabihin na naghahangat ang anak ko ngang mas mataas kaysa sa nararapat sa kanya. Tingnan niyo ng mabuti kung sino talaga ang nanamantala kanino. Napasuray si Aurora de la Fuente at bumaksak ang tuhod. Ang babaeng tumawag sa nanay ko na katulong ay ngayon nakakapit sa mga binti ko habang humahagulgol. Isabel, iligtas mo kami. Parang awa mo na. Tiningnan ko siya. Yelo na ang puso ko. Nung tinawag niyong walang pinag-aralan ang mga magulang ko. Naisip niyo ba na darating ang araw na to? Hindi ko siya itinulak. Umatras lang ako ngang isang hakbang. Nang hapong iyon, matapos umalis ang lahat, naupo ako sa tabing ng nay ko. Hindi siya umiyak, sinabi lang niya ng mahina. May mga salita na kapag nabitawan na, kailanman ay hindi na mababawi. Hinawakan ko ang kamay niya at tiningnan ang tatay ko. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang pinakamahalagang bagay na napanalunan ko sa kasal na iyon ay hindi isang tagumpay sa pagganti, kundi ang hindi pagpayak na apakan ng tahimik ang mga magulang ko. Hindi nagtagal, nag-file ako ng annulment, divorce. Pinutol ko sa ugat ang isang kasal na itinayo sa pagkukwenta at kasinunggalingan. Nawalan ang pamilya Vargas hindi lang ng pera at partners, nawala rin ang reputasyon na pinilit nilang panatilihin at ang pagkakataong ituring pa silang disenteng tao ni Numan. Sa buhay, pwede tayong maging mahirap, pwede tayong bumagal, pwede rin tayong matalo. Pero kailanman, dahil sa hiya, pride o kasakiman, hindi dapat maliitin ang dangal ng ibang tao. At kailanman, dahil sa isang huwat na pakikisama sa pamilya, hindi mo dapat hayaang insultuhin ang iyong nga magulang. May mga bagay na karapat-dapat pagpasensyahan at pagparayaan. Pero may mga limitasyon na kapag natawid na, wala nang urungan.